Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Kakabukas lang ng pinto ng eroplano. May isang binatang naka-formal suit na tumalon agad pababa. Matagumpay siyang nagparachute pababa sa harap ng isang kumpanya. Tapos nakita mo siyang tumingala sa matayog na building sa harap niya, saka inayos ang mamahalin niyang suit. Kumpiyansa si Matan na kahit walang tulong ng tatay niya, kaya niyang magtagumpay sa sarili niyang paraan. Suot ni Matan ang isang custom-made na suit at isang $1 billion na relo. Tapos naglakad siya papasok sa kumpanya ng kalaban niya ng mataas ang noo. Pagpasok sa opisina, tahimik na humanap si Matan ng mauupuan. Sabi niya sa sarili niya, ganito pala ang feeling ng isang normal na bagong empleyado. Kapag bagong pasok sa kumpanya, syempre kailangan munang makilala ang mga katrabaho. Pero may ugali si Matan na ilagay ang mga kamay niya sa likod. Kaya nung kinausap niya ang mga katrabaho niya, ang dating parang naguutos siya sa mga tauhan niya kasi chaebol talaga siya by nature. Pero ayaw ni Matan na mabuhay na nakaasa sa tatay niya. Kaya isinuko niya ang karapatan niyang magmana ng bilyon-bilyong dolyar para magtrabaho bilang empleyado at matuto ng life experience. Kinabukasan, hindi na siya nagparachute mula sa eroplano, kundi pinili niyang sumakay ng bus tulad ng ibang office workers. Tiningnan niya ang siksikang bus sa tabi niya at bigla siyang na-emotional. Kung palagi siyang mabubuhay sa ilalim ng proteksyon ng tatay niya, hindi niya mararanasan yung ganitong klase ng buhay. Tapos pinindot ni Mata ng bell para huminto ang bus, pero sinabihan siya ng driver na huwag na raw niyang pindutin ang bell. Doon lang niya naalala na nabook niya ang buong bus. Habang may free time, tahimik na pumunta si Matan sa vending machine. Nagtago sa gilid ang mga katrabaho niya at sumilip. Binuksan ni Matan ang wallet niya. Sa loob, puro malalaking bills. Binasa niya ang notice at nakita niyang barya lang ang tinatanggap ng vending machine. Nag-umpisa si Matan na pindutin ng random ang mga button. Hindi inaasahan na misunderstand ng mga katrabaho niya na wala siyang pera pero gusto pa rin niyang magkape. Biglang lumingon si Matan sa langit at sinabi sa mga magulang niya na okay lang siya. Nagulat ang mga katrabaho niya at inisip na patay na ang parents niya. Bigla silang naawa sa kanya. Hindi nila alam na sinusundan pala si Matan ng mayayaman niyang magulang gamit ang drone. Nung oras na ng uwian, dumating ang sekretary para sunduin si Matan. Aksidenteng nakita ito ni Deputy Head Jang Byung. Gustong isama ng sekretary si Matan, pero ayaw niya. Inilabas niya ang wallet niya at pinakiusapan ng sekretary na magpapalit ng barya para sa kanya. Pagkatapos tanggapin ng sekretary ang pera, pinilit pa rin niyang ihatid si Matan pauwi. Nakita ito ni Deputy Head Jang Byung at na-misunderstand niya na may kinalaman sa mga gangster ang batang ulilang ito. Bilang nakatataas sa kumpanya, hindi napigilan ni Deputy Head Jang Byung na tulungan si Matan. Tumampot siya ng isang dakok na lupa at lumapit, iniugoy ang braso niya para ibato ito sa sekretary. Tapos niyakap niya si Matan at umalis. Inalo niya si Matan at dinala si Matan sa isang snack shop. Nang makita niyang hindi kumakain ang binata, naging sobrang kakaiba ang pakiramdam ni Deputy Head Jang Byung. Sabi ni Matan, hindi pa raw siya nakakakain ng snacks kahit kailan, kaya iniisip ni Deputy Head Jang Byung na wala siyang pera pambili ng pagkain. Na-touch si Deputy Head Jang Byung hanggang gusto na niyang umiyak. Pakiramdam niya sobrang kawawa si Matan. Tapos tinanong ni Deputy Head Jang Byung si Matan kung saan siya nakatira. Sabi ni Matan, sa maliit na bahay daw siya nakatira. Pagkatapos marinig iyon, taimtim na pinayuhan siya ni Deputy Head Jang Byung na bata pa siya at okay lang mabuhay ng mahirap. Noong unang dating din ni Deputy Head Jang Byung sa Seoul, sa sobrang liit din daw siya nakatira, pero ngayon nakalipat na siya sa mas malaking apartment. Mukhang marami ang natutunan si Matan. Bumalik siya sa maliit niyang kwarto at tumingin-tingin. Totoo nga, kumpara sa mga senior niya sa kumpanya, kailangan pa talaga niyang magtrabaho ng mas todo. Kinabukasan, sinubukan ni Matan ang isang street stall sa unang pagkakataon. Hindi inaasahan, isang kagat pa lang, nagulat na siya sa lasa ng pagkaing ito. Mabilis na tinanong ni Matan ang may-ari kung may secret recipe ba ang masarap na ulam na ito. Hindi inaasahan, sabi ng may-ari, konting skill at sipag lang daw ang kailangan. Tahimik na tumango si Matan at inalala iyon, biglang may pumasok na lasing na babae na ang pangalan ay Gang Mi. Mabilis siyang hinarang ng sekretary at sinabing fully booked ang lugar pero binaliwala siya ni Gang Mi. Itinulak niya ito gamit ang kamay niya. Tapos umupo si Gang Mi at sinabi sa may-ari na ilabas ang chicken gizzards pero na-order na ni Matan ang lahat ng chicken gizzards. Nakita ng sekretary na lasing si Gang Mi at nagsisimula ng magwala kaya mabilis siyang lumapit at sinabing umuwi na siya. Hindi inaasahan, hinawakan siya ni Gang Mi at itinapon palayo. Nung makita ni Matan na papalapit ang babae sa kanya, mabilis niyang binuhat ang mesa at hinarang sa harap niya. Isang kamay lang ang ginamit ni Gang Mi para itulak palayo ang mesa, tapos umupo siya sa harap niya.
Halos matakot si Matan hanggang iiyak na siya. Pero ang amoy ng chicken gizzard sa bibig ni Matan ang nakaagaw ng atensyon ni Gangmi. Nung makita ni Matan na dahan-dahang lumalapit si Gangmi sa kanya, napilitan siyang takpan ang bibig niya gamit ang chicken gizzard. Yung chicken gizzard na nahulog sa sahig ang siyang nagligtas kay Matan. Pagkatapos ubusin ang chicken gizzard, umalis si Gangmi ng satisfied. Hindi pa niya nakalimutang yumuko at magpasalamat kay Matan. Kinabukasan, nagising si Gangmi na lasing pa rin sa banyo. Pumunta siya sa kumpanya at nakita niya roon si Matan. Hindi niya inakalang siya ang bagong empleyado. Mabilis na tinakpan ni Gangmi ang mukha niya gamit ang buhok niya at palihim na umasa na hindi siya makikilala. Hindi inaasahan, tinawag ni Matan ang pangalan niya. Wala nang time si Gangmi isipin kung bakit alam ni Matan ang pangalan niya. Nagpanik siya at tinakpan ang buhok niya at nagdahilan para tumakbo palayo pero clumsy na may nahulog si Gangmi. Nang makita ang eksena sa harap niya, na-confirm ni Matan na hindi siya nagkamali ng tao. Si Gangmi nga yung babae kagabi. Halos nakalimutan na ni Gangmi ang lahat ng alaala niya pero naaalala pa rin niya na may isang pares ng labi. Nagulat si Gangmi at inisip niya na baka hinalikan niya si Matan pero hindi siya sure kung totoo ba o panaginip lang. Sabi ng best friend ni Gangmi, may paraan daw para i-confirm. Pinaupo niya si Gangmi sa harap niya. Tapos inilabas niya ang work card niya at iniwagayway ito sa harap ni Gangmi. Pagkatapos mag-snap ng daliri niya, agad nakatulog si Gangmi. Sa panaginip, umabot na sina Gangmi at Matan sa punto na bibili na sila ng bahay. Nagulat ang mga best friend nung narinig nila na sobrang close na ang dalawa at magkasama na silang nakatira. Tapos nakita nilang nakapucker ang lips ni Gangmi at pasulong na humahalik. Agad na binugbog si Gangmi ng best friend niya. Ngayong gabi, lumabas ang buong room para kumain. Nag-aalala si Gangmi na makikilala siya ni Matan, kaya nagdesisyon siyang magmask na ikinagalit ng mga superior niya. Pinagalitan siya ng mga superior niya at pinatanggal ang mask. Pagkatanggal ni Gangmi ng mask, nakita niya si Matan na nakaupo mismo sa tapat niya. Mabilis na kinuha ni Gangmi ang menu at nagkunwaring o-order. Hindi inaasahan, inagaw ng katrabaho niya ang menu para siya ang order. Wala nang choice si Gangmi kundi itaas ang beer glass sa harap niya. Inabot ni Matan ang kamay niya para ilagay sa gilid ang beer glass pero magkaiba ang lakas ng kamay nila. Wala nang choice si Matan kundi tawagin ang pangalan ni Gangmi pero nagkunwari pa rin siya na walang nangyari. Sabi ni Matan, pagkatapos ng nangyari kahapon, hinding-hindi niya raw siya makakalimutan. Tapos malakas na tinawag ni Matan ang pangalan ni Gangmi kaya muntik nang mabuking ng katrabaho. Sumunod si Gangmi kay Matan palabas ng litong-lito. Hindi inaasahan, may inilabas si Matan na sulat mula sa bulsa niya. Biglang nahiya si Gangmi. Akala niya love letter iyon kaya masaya niya itong tinanggap. Tapos sumakay si Gangmi ng taxi para umuwi. Excited niyang binuksan ang sulat para basahin, pero laman nito ang mga detalye tungkol sa nangyari sa roadside restaurant kagabi. Hindi pala love letter, kundi sulat kung saan hinihingi ni Matan na magbayad siya ng compensation. Biglang humagulgol si Gangmi. Dati, akala niya aalagaan siya ni Matan. Hindi na malayan ni Gangmi na umiiyak na siya. Kinagat niya ang kamao niya. Dahil sa kanya, nagkautang siya. Sa oras na ito, dahil kulang ang pera niya para magbayad ng compensation, nagdesisyon si Gangmi na tulungan si Matan sa gawaing bahay para mabayaran ang utang. Kakatapos lang niya at pauwi na sana siya nang biglang kumidlat sa langit. Kumalam din ang tiyan ni Gangmi dahil sa gutom. Medyo nahiya siya. Hindi niya in-expect na kakalamang tiyan niya sa ganitong oras, pero wala talagang pakialam si Matan. Ngumiti pa siya at in-invite siyang magstay para mag-dinner. Nung narinig ni Gangmi na libre, pumayag siya. Gustong-gusto niya ang libreng pagkain. Pumalakpak si Matan, pero walang sumagot. Biglang tumahimik ang paligid. Nahiya siya nang maalala niyang hindi ito bahay niya, kaya walang waiter na magdadala ng pagkain. Kaya nagdesisyon silang mag-order ng fried chicken para kainin sa bahay. Sabi ni Gangmi gusto niyang magpapayat, pero ang kamay niya kumuha ng isang piraso ng fried chicken. Nang makita ni Matan si Gangmi kumain ng sobrang dugyot, muntik mabaliw si Matan na may OCD sa kalinisan. Hindi niya napigilang tanungin siya kung gusto niyang magpunas ng bibig gamit ang tissue. Hindi inaasahan, kamay niya ang ginamit niya pang punas. Nagsuot ng gloves si Matan at kumuha ng tissue. Sobrang seryoso niya, parang nag-oopera, pero biglang tumingin si Matan sa mukha ni Gangmi. Bumilis ang tibok ng puso niya nang walang dahilan. Sa mismong oras na yon, bumukas ang pinto. Dumalaw ang nanay ni Matan. Pakiramdam ng nanay niya, medyo kakaiba ang eksena. Nakareact agad si Gangmi. Mabilis niyang sinabi na katrabaho lang siya ni Matan. Tapos sinabi ni Matan kay Gangmi na mag-impake na siya at pwede na siyang umalis. Hindi inaasahan, mas nagulat ang nanay niya nung narinig ang dalawang salitang mag-impake at gamit. Inisip niya na magkasama na silang nakatira. Na gusto ng anak niya na bumukod dahil sa babaeng ito. Agad kumuha ng bote ng tubig ang nanay ni Matan at ibinato kay Gangmi.
Tiningnan ni Matan ang basang marka ng tubig sa sahig at gusto na niyang mabaliw pero ayaw tumigil ng nanay niya. Nag-umpisa siyang tumutok ulit. Iwas si Gangmi pakaliwat pakanan. Biglang tumayo si Matan para harangin siya. Tiningnan ni Gangmi ang matatag na likod na yon at halos maiyak siya sa pagkatouch. Bigla niyang naisip na sobrang gwapo ni Matan. Sino bang mag-aakala na sasabihin niyang natatakot lang siya na mabasa ang carpet niya at bumaho? Tapos mabilis tumakbo si Matan sa gilid. Kumuha siya ng basahan at nag-umpisang mag-mop ng sahig. Sobrang galit ang nanay ni Matan. Sinabihan niya ang sekretary niya na bumili ng kimchi at dalhin pabalik. Nung narinig ni Matan ang kimchi, itinapon niya sa tabi ang basahan. Na-touch ulit si Gangmi kasi akala niya galit ang lalaki para sa kanya. Ang elegante pa niya tingnan. Hindi inaasahan, sa susunod na segundo, galit niyang sinabi na sobrang hirap linisin ang amoy ng kimchi. Sa oras na ito, parang kumalma ang nanay ni Matan. Umupo siya sa sofa at nagsorry kay Gangmi. Tapos inutusan niya ang sekretary niya na maglabas ng paper bag at sinabi kay Gangmi na kunin iyon. Mabilis siyang kumaway para tumanggi, pero ang katawan niya kusa nang umusad papunta doon. Sinubukan ni Gangmi pigilan ang sarili niyang kunin ang paper bag. Kailangan niyang magpaka-proud. Lumapit si Matan at sinabi kay Gangmi na kunin na niya ang pera. Pwede niya itong gamitin para mabayaran ang utang niya. Hindi inaasahan, tumayo agad ang nanay niya nung narinig ang dalawang salitang bayaran ang utang. Inisip niya na si Gangmi yung klase ng babaeng desperada na lalapit sa anak niya para sa pera. Kaya pinabili niya ulit ang sekretary niya ng kimchi. Dahil sa pressure ng nanay niya, napilitan si Matan sabihin ang totoo. Tumingin ang nanay ni Matan kay Gangmi na may malumanay na muka at tinanong si Gangmi. Tapos humarap siya sa anak niya at sinisi siya dahil pinapagawa niya ng mabigat na trabaho ang babaeng ito para lang sa maliit na halaga ng pera. Paano raw siya magiging may-ari ng power group? Nakuha nito ang atensyon ni Gangmi. Napanik si Matan at sinabi sa nanay niya na hindi pwedeng mabunyag ang identity niya. Mabilis siyang kumuha ng panyo para punasan ang pawis niya. Hindi inaasahan, may logo ng power group na nakaprint sa panyo. Nakita rin agad ni Gangmi. Mabilis itinapon ng nanay ni Matan ang panyo at sinabi na napulot lang daw niya iyon sa lupa kanina. Mabilis nagpatuloy si Matan. Inilabas niya ang panyo niya at ibinigay sa nanay niya, sinabing huwag siyang pumupulot ng gamit sa lupa tapos gagamitin ulit. Hindi inaasahan, may logo rin ng group ang panyo na yon. Ang hirap nilang lokohin si Gangmi. Pagkatapos nun, lumabas ang lahat. Ang nanay ni Matan, dahil nakasanayan, in-invite si Gangmi na sumakay sa kotse niya. Nagulat si Gangmi sa sobrang luxurious na kotse. Nung nakita ito ng nanay ni Matan, mabilis niyang sinabi na second hand lang daw ito na binili niya. 3 raw ang second hand cars nila. Tiningnan ni Matan ang nanay niya nang parang wala na siyang magawa. Sana tumahimik na lang siya. Mabilis hinila ni Matan si Gangmi papunta sa ibang lugar. Pinanood nilang umalis ang kotse bago sila nakahinga ng maluwag. Sana hindi pa nabunyag ang identity ni Matan. Hindi inaasahan, biglang huminto ang kotse. Lumingon si Gangmi at tinanong si Matan kung taga-power group ba siya. Yun pala, sinabi ng driver sa kanya ang lahat habang nasa kotse. Sobrang nawalan ng pag-asa si Matan sa pamilya niya. Biglang may naramdaman ang babaeng ito na kakaiba sa ilalim ng sapatos niya. Inangat niya ang paa niya para tingnan at spider pala. Tapos mabilis silang nagyakapan at sabay na natumba. Sa oras na ito, may isa pang babae ang lumitaw. Pagtingin niya sa posisyon nilang dalawa, agad siyang nahiya. Nagpanik siya. Tinulak niya pababa ang babaeng nasa ibabaw niya, pero huli na. Tumalikod si Haeyang at umalis. Sumabog ang mood ni Sang-sik sa oras na ito kasi si Haeyang ang taong gusto niya sa loob ng 5 taon. Yun pala, magka-roommate sa opisina sina Sang-sik at na Ray. Nagkataon pa na naging magkapitbahay sila. Kaya nangyari rin ang parehong misunderstanding. Kinabukasan, pagdating niya sa kumpanya, hinila ni Sang-sik si Ray sa isang sulok at pinakiusapan siyang ipaliwanag kay Haeyang ang misunderstanding kahapon. Sobrang nagalit si Ray nung narinig iyon. Ano ba raw kinalaman niya sa dalawa? Pero hindi makabitaw si Sang-sik ng ganun-ganun lang. Sabi niya, dahil daw biglang tumalon si Ray sa kanya, kaya nangyari ang misunderstanding. Gustong ipaliwanag ni Ray ito, kaya inangat niya ang shirt niya para ipakita kay Sang-sik na allergic talaga siya sa spider. Pero sa oras na ito, binuksan ni Haeyang ang pinto at pumasok. Nagsorry siya dahil nakaistorbo siya sa dalawa. Pagkatapos nun, tumalikod si Haeyang at umalis. Gusto sana siyang habulin ni Sang-sik para magpaliwanag pero huli na. Sa oras na ito, may naisip si Sang-sik. Bigla na lang lumipat si Ray sa tabi ng bahay niya at bigla pang naghubad sa harap niya. Kaya posible bang gusto siya ni Ray? Gigil na gigil si Ray nung nakita niya ang mga delusyon ni Sang-sik. Ayaw na niyang magsalita pa, kaya umalis siya. Hinabol ni Ray si Haeyang at ipinaliwanag na wala siyang kahit anong kinalaman kay Sang-sik. Hindi inaasahan, sabi ni Haeyang na hindi naman daw siya nag-misunderstand ng kahit ano.
Nagtaka si na Ray kung bakit bigla umalis si Haeyang kahapon. Sabi ni Haeyang, sinabi ng boyfriend niya na free daw siya. Biglang sinabi ni na Ray na kung may boyfriend na si Haeyang, ano si Sang-sik sa kanya? Ngumiti si Haeyong at sinabi na mabait si Sang-sik. Palagi raw siyang inaaya kumain o magkape at siya pa raw ang nagtatapon ng basura at naglilinis ng tae ng aso sa bahay niya. Walang magawa si na Ray nung narinig iyon. Pakiramdam niya wala ring silbi ang pagpapaliwanag. Pagbalik ni na Ray sa opisina, sinabi niya kay Sang-sik na hindi naman daw nag-misunderstand ng kahit ano si Haeyang. Sa wakas, ngumiti si Sang-sik. Diretsahan sinabi ni na Ray na wala talagang feeling si Haeyang para sa kanya. Hindi inaasahan, sobrang nagalit si Sang-sik. Akala niya sinisiraan lang ni na Ray si Haeyang ng sadya kasi gusto raw siya ni na Ray kaya ginagawa niya yon. Ayaw na talaga magsalita pa ni na Ray kay Sang-sik kasi gusto nitong patunayan ang feelings ni Haeyang para sa kanya. Nagdesisyon si Sang-sik na kumilos ngayong gabi. Nagbihis si Sang-sik na parang teddy bear at pumunta sa harap ni Haeyang. Inabot niya ang bouquet ng bulaklak na hawak niya. Tapos handa na si Sang-sik lumuhod sa isang tuhod para mag-confess. Sa oras na yon, lumapit ang boyfriend ni Haeyang. Biglang iniisip ni Haeyang na si Sang-sik yung teddy bear. Mabilis itinanggi ni Sang-sik. Hindi inaasahan, nahulog ang ring box sa sahig. Nakita ito ng boyfriend ni Haeyang at tinanong si Sang-sik kung nagbebenta ba siya ng singsing. Tapos tiningnan niya yung nakaunat na mga daliri ni Sang-sik at hinulaan niyang 80,000 ang presyo ng singsing. Nung maglalabas na sana ng pera ang boyfriend ni Haeyang para magbayad, tumalikod si Sang-sik at tumakbo. Pinulot ni Haeyang ang singsing. Nakita niya ang initials ni Sang-sik doon. Parang may naintindihan si Haeyang. Kinabukasan, hinila ni Haeyang si Sang-sik sa gilid at sinabing gusto niyang makipag-usap. Umupo si Sang-sik sa upuan, kabado at nag-aalala. Pero ipinakita ni Haeyang ang kamay niya na may suot na singsing na bigay ni Sang-sik. Tapos hinawakan ni Haeyang ang kamay ni Sang-sik at sinabing may lover na siya. Pero okay lang daw kasi pwede pa rin daw niyang mahalin si Sang-sik. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, hinanap ulit ni Sang-sik si Haeyang. Tinanong niya kung ilan ba talaga ang lovers niya. Itinaas ni Haeyang ang kamay niya na puno ng mga singsing. Sa sandaling iyon, 4 na lalaki ang sabay-sabay pumasok. Ngumiti si Haeyang at sinabing ngayong gabi dapat daw silang dalawa lumabas at kumain. Sobrang nadismaya si Sang-sik. Sa oras na ito, naghahanda si Matan na takutin si Kang-mi dahil nalaman nitong galing siya sa mayamang pamilya. Kahit ano pa ang narinig ni Kang-mi kahapon, kailangan niyang kalimutan lahat. Hindi inaasahan, habang pinapalo ni Kang-mi ang mga lamok, aksidente niyang nabitak ang mesa kaya nagulat si Matan. Hindi niya tuloy nasabi ang mga masasamang salita na inihanda niya. Hinintay ni Matan na umalis si Kang-mi bago niya agad inilabas ang phone niya para may tawagan. Biglang sumugod si Kang-mi at inistorbo siya. Tapos sinabi niya na kahit hindi siya magsalita, hindi rin niya maitago ang identity niya kasi sobrang halata ang rich aura niya. Sooner or later, makikita rin daw ng lahat. Ngumiti si Kang-mi ng parang may kalokohan. Nangako siya na itatago niya ang secret na to. Kapalit nito, kailangan burahin ni Matan ang lahat ng utang niya. Sa harap ng nakaka-pressure na aura na to, wala nang choice si Matan. Pagkatapos nun, sabay silang nag-lunch. Napansin ni Kang-mi na hindi dinilaan ni Matan ang takip ng yogurt niya, kaya seryoso niyang sinabi na rich kid siya, halata sa ginagawa niya. Tapos nag-demo siya para sa kanya. Medyo nalito ang mukha ni Matan. Para hindi mabunyag ang identity niya, gagawin niya ang best niya. Lumapit si Deputy Head Jang Byung na nakasimangot at sinabihan si Matan na tumigil sa pagdila. Nakita ni Deputy Head Jang Byung na kawawa si Matan, kaya binigay pa niya kay Matan ang yogurt niya. Napatigil si Matan, hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Pagkatapos ng trabaho, masayang umupo si Kang-mi para kumain ng inihaw na karne kasama ang malalapit niyang kaibigan. Hindi inaasahan, si Matan ang nakaupo mismo sa likod niya. Pagkatapos kumain, naglakad si Kang-mi sa kalsada pero pakiramdam niya may sumusunod sa kanya. Nanumpa si Kang-mi kay Matan na hindi siya lasing ngayon kaya siguradong hindi niya ibubunyag ang secret niya. Nakahinga ng maluwag si Matan. Tumalikod siya, sumakay sa kotse ng sekretary niya at umalis. Pero bago pa maikabit ni Matan ang seatbelt niya, nakita niya si Kang-mi na nakatayo sa main road. Tinatanong ang mga tao kung kilala ba nila kung sino ang successor ng power group. Gigil na gigil si Matan. Tapos hinarap ni Matan ang sekretary niya at tinanong kung may paraan ba para mawala si Kang-mi sa mukha ng mundo. Sa oras na ito, biglang sumugod si Kang-mi kaya nagulat sina Matan at ang sekretary. Talagang hindi mapagkakatiwalaan si Kang-mi. Kinabukasan, pagpasok ni Matan sa trabaho, hindi inaasahan na nakasalubong niya si President Gao sa elevator. Pagdating ng elevator, yumuko si Deputy Head Jang Byung sa presidente. Pero nakita niya si Matan at ang presidente na nagpipicture.
Galit na tinawag ni Deputy Head Jang Byung si Matan sa opisina at tinanong kung matino ba siya at bakit naglakas loob si Matan magpa-picture kasama ang presidente. Tiningnan ni Matan ang sirang phone ni Deputy Head Jang Byung na parang umuusok pa at nag-offer si Matan na palitan iyon ng bago bilang bayad. Pero yung mukha ni Deputy Head Jang Byung parang nasasaktan. Sinabing ganun na nga kahirap ang kalagayan ni Matan. Saan daw siya kukuha ng pera pang bayad? Para hindi mabunyag ang identity niya, hinanap ulit ni Matan si Kang Mi. Sinabi ni Kang Mi kay Matan na sa kumpanya, kailangan niyang magpakumbaba ng magpakumbaba at maging normal tulad ng lahat para walang magduda sa identity niya. Hindi inaasahan, narinig ni Sang Sik na gusto ni Matan magpakumbaba at agad nagalit. Sabi niya, kung ang bagong empleyado hindi magpapakita ng sarili niya, hindi siya rerespetuhin. Napaisip ng malalim si Matan, pero bago pa siya makapagdesisyon kung sino ang pakikinggan niya, tinanong siya ni Deputy Head Jang Byung kung tapos na ba ang trabaho niya. Nagsignal si Kang Mi ng sobrang intense na magpakumbaba. Mabilis yumuko si Matan pero nakita niya si Sang Sik na nagsignal na magpakita siya. Naipit si Matan sa dalawa kaya sobrang nagalit si Deputy Head Jang Byung. Sumakit ang ulo ni Matan. Gusto lang naman niyang maging ordinaryong tao pero sobrang hirap. Yun pala, ayaw ni Matan na basta nalang kunin ang family business. Hinarap niya ang tatay niya ng seryoso at sinabi na wala pa siyang kinikitang kahit isang sentimo simula nang ipinanganak siya kaya hindi siya qualified magmana ng power group. Hindi inaasahan, binigyan siya ng tatay niya ng bill at sinabing kumita na raw siya ng 10 milyon. Pero hindi ito ang buhay na gusto ni Matan, kaya sumali siya sa competitor company. Gusto ni Matan magtagumpay mag-isa, pero ngayon may mahirap siyang problema at yon ay kung paano itatago ang identity niya. Naglakad si Matan ng balisa papunta sa coffee machine ni Deputy Head Jang Byung. Narinig niya ang katrabaho niya na sinabing kung gusto niyang magkape, dito daw siya bibili. Hindi pa nakakainom si Matan ng packaged coffee kahit kailan, kaya medyo nag-aalala siya na baka hindi masarap. Hindi inaasahan, pag inom pa lang niya, naramdaman niya agad ang rich at pino na lasa. Hindi in-expect ni Matan na pati ordinaryong tao pwede ring maka-enjoy ng ganitong kasarap. Nahihirapan ang mga katrabaho niya sa AI speaker na kinuha mula sa power group. Minamaliit ito ng lalaking katrabaho. Sabi niya, sayang lang daw ang pera bumili ng ganitong bagay na parang walang kwenta. Hindi napigilan ni Matan na sabihin na ambitious product ito ng power group. Tapos tuloy-tuloy na niyang inintroduce ito ng walang tigil. Sobrang nagulat ang mga katrabaho niya. Bakit daw sobrang alam ni Matan ito? Sa oras na ito, sinabi ng isang babaeng katrabaho na kaya raw ng speaker i-distinguish ang boses ni President Baek ng power group. Tumawa si Matan at itinanggi na wala raw ganong function ang product na to. Hindi inaasahan, agad na ni-recognize ng AI speaker si Matan bilang chairman kaya wala siyang magawa. May isang katrabaho na tinetest ang speaker nang biglang nagkaproblema. Yung speaker nakakasimula lang magpatugtog, hindi na ma-off. Nakita ito ni Matan kaya mabilis siyang lumapit para tingnan. Hindi inaasahan, nung nagsalita si Matan, agad sinabi ng speaker, "Hello, Chairman." Nagpanik si Matan at mabilis na dinampot ang speaker, handa na niyang patayin. Hindi inaasahan, tuloy-tuloy pa rin ang speaker sa pag-introduce kay Matan bilang tagapagmana ng power group. Buti na lang, tumakbo si Kang Mi palapit at sinuntok ang speaker. Kaya nabasag ito at nagkadurog-durog. Natulala ang mga katrabaho sa paligid, hindi nila gets kung anong nangyari. Sobrang na-touch si Matan. Lumapit siya kay Kang Mi at sinabi na hindi niya alam kung paano pa siya mabubuhay dito, pero ngayon parang nahanap na niya ang kaligayahan. Akala ni Kang Mi siya ang tinutukoy ni Matan. Yun pala, yung joy na sinasabi niya ay yung lata ng kape na iniinom niya. Pagkatapos ng trabaho, inaya ni Deputy Head Jang Byung si Matan na mag-hot bath. Biglang lumusong si Deputy Head Jang Byung sa tubig at sinabi na walang pumapasok sa public bath na naka-underwear. Kapag nalaman daw ng boss dito, siguradong sisipain sila palabas. Na-awkward si Matan. Kailangan ba talaga niya gawin to para maging normal na tao? Hindi inaasahan, biglang tumayo si Deputy Head Jang Byung at tinanong kung hindi pa ba nakakapagsauna si Matan kahit kailan. Takot mabuking si Matan, kaya wala siyang choice kundi sumunod at makinig. Pero biglang gusto ni Deputy Head Jang Byung kuskusin ang likod ni Matan. Nang marinig ni Matan yung malakas na ingay sa likod, pakiramdam niya parang preso siyang hahatulan na ng kamatayan. Kumuskos ng todo si Deputy Head Jang Byung. Parang namanhid ang anit ni Matan. Ilang segundo lang, napakunot-noo si Matan. Ang sarap pala ng pakiramdam. Masakit pero masarap ang likod niya. Yung mga patay na balat, mapuputi, nalalaglag at naiipon. Ito yung pleasure na hindi kayang tapatan kahit mag-exfoliate pa gamit ang Himalayan pink salt. Naliwanagan si Matan. Nagising si Matan sa sigaw ni Deputy Head Jang Byung. Sabi ni Deputy Head Jang Byung, turn na raw niya ngayon. Wala nang choice si Matan kundi tahimik na humarap at mag-umpisang kuskusin ang likod ni Deputy Head Jang Byung. Pero palpak si Matan, kaya naiinis si Deputy Head Jang Byung. Totoo nga,
Kailangan din ng experience sa pagkuskus ng likod ng iba. Pagkatapos nun, sabay silang kumain. Pero nung nakita ni Matan yung sobrang laki at sobrang bahong soybean soup sa harap niya, tumayo ang balahibo niya. Nagtaka si Deputy Head Jang Byung at tinanong kung hindi ba siya ipinagluluto ng nanay niya ng soybean soup. Sabi ni Matan, hindi pa raw niya natitikman ang luto ng nanay niya. Naawa si Deputy Head Jang Byung sa kanya. Kawawa naman daw si Matan, hindi man lang natikman ang luto ng nanay niya bago niya ito iwan. Tapos nagpatuloy si Deputy Head Jang Byung. Sabi niya, hindi raw kasalanan ni Matan na wala siyang parents. Unti-unti daw niyang ituturo kay Matan ang lahat. Napakunot noo si Matan. Iniisip niya na may private chef naman siya sa bahay, kaya normal lang na hindi siya niluluto ng nanay niya. Bago pa makapag-isip ng mas malalim si Matan, maingat na hinalo ni Deputy Head Jang Byung ang soup sa kanin tapos pinakain siya. Mukhang nagtitiis si Matan habang kumakain pero biglang kumalat ang kakaibang lasa sa dila niya. Hindi in-expect ni Matan na sobrang sarap pala kaya inubos niya ito ng masarap. Habang nag-uusap sila tungkol sa trabaho, hinamon ni Kang Mi si Matan sa Batu-Batu Peak. Ang ending, si Matan ang natalo. Hindi siya makapaniwala. Si Matan ang nag-iisang tagapagmana ng power group. Mayaman na siya, matalino pa, pero natalo siya sa larong to. Kaninang huli, malas lang si Matan, hindi dahil hindi niya alam maglaro. Sa oras na ito, may lalaking katrabaho na lumapit at niyaya silang lahat maglaro. Ang matatalo, papaluin. Tinukso ni Sang-sik si Matan, sinabing hindi niya in-expect na may taong maglalaro ng 14 na beses at talo sa lahat, tulad niya. Sa sandaling ito, nagsalita rin ang AI speaker ng parang nangaasar. Pinagtawanan si Matan ng mga katrabaho niya, pero kailangan niyang tanggapin. Pero hindi niya in-expect na pati AI speaker, lalakas ang loob na laitin siya. Nagdesisyon si Matan na gumanti. Tumingin si Matan sa salamin sa sugat sa likod niya. Umuugong pa sa tenga niya ang pangungutya ng mga katrabaho niya. Dati, siya ang hari sa horse racing track. Kahit boat racing, walang tatalo sa kanya. Pero ngayon, talo siya sa mga larong to. Inilabas niya ang phone niya at tinawagan si Kang Mi. Tinanong niya kung gusto na ba niyang mabayaran ang lahat ng utang niya. Gusto niya, magpakita siya sa harap niya agad sa loob ng 3 minuto. Hindi inaasahan, pagkababa niya pa lang ng tawag, tumunog agad ang doorbell. Nasa harap na ng bahay niya si Kang Mi, naka-coach outfit. Nabigla si Matan nung bigla siyang tinanong ni Kang Mi ng malakas kung gusto niyang maging king of games. Sumagot agad si Matan ng malakas na gusto niya. Tapos inihagis ni Kang Mi ang outfit at inabot sa kanya. Nagsimula ang matinding training. Mabilis na kamay at mata, akyat baba sa hagdan, at Batu-Batu Peak. Hindi pa kailanman nagsikap ng ganito si Matan sa buong buhay niya. Sobrang todo niya, namula na ang mukha niya at tuloy-tuloy nag-practice si Matan buong gabi. Pumasok ang unang sinag ng araw sa kwarto. Nakita ni Kang Mi na antok si Matan at parang nakakatulog na, kaya pinapalaro niya ulit ng Batu-Batu Peak. Ang ending, nanalo si Matan ngayon. Excited silang nagkamayan at sinabi nilang magiging champions sila. Sa elevator, pinag-uusapan ng mga katrabaho kung sino ang sasama sa sauna kasama si Deputy Head Jang Byung. Sa oras na ito, mabilis na sinunggaban ni Matan ang pagkakataon. Gusto niyang maglaro ng quick hands and eyes para piliin ang talo. Dumapa si Matan, iniisip niya sa sarili niya na panalo na siya. Pero ang resulta, sa banyo, pinipikit ni Matan ang mata niya sa sakit habang kinukuskos ang likod ni Deputy Head Jang Byung. Yun pala, ang bagong tao sa room walang karapatang gumamit ng laro para mamili. Habang nagtatrabaho, sobrang sakit ng tiyan ni Naray. Gusto niyang magbanyo, pero palaging lumalapit ang mga katrabaho niya, sunod-sunod ang tanong. Biglang nag-iba ang mga mukha ng mga katrabaho niya, parang hindi komportable kasi naamoy nila yung utot ng isang tao. Nahiya si Naray habang tinitingnan ang mga ekspresyon nila. Pakiramdam niya hindi niya alam saan siya magtatago para matakasan ng hiya. Hindi inaasahan, biglang ngumiti si Sang-sik pagkatapos nun. Tinulungan niya siyang akuin ang kasalanan. Minura ng mga katrabaho si Sang-sik pero wala siyang pakialam. Tahimik na inilagay ni Sang-sik ang rolyo ng papel sa kamay ni Naray. Tumingin si Naray kay Sang-sik na nakatitig lang sa computer. Naramdaman niya na yung nakakainis na lalaking yon, ang cute din pala. Pag-uwi niya nung gabing iyon, puno pa rin ang isip ni Naray ng imahe ni Sang-sik na nagde-text sa kanya. Ngayong umaga, kahit yung TV sa harap niya, parang pinapakita pa rin ang story ng dalawa. Nung palabas na sana yung drama scene, biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ni Naray ang pinto at nakita si Sang-sik. Yun pala, bumili siya ng pork belly sa supermarket kaya sinabay na niyang bigyan si Naray ng isang box. Hindi inaasahan dahil sa aksyon na yon, parang may kakaiba ang pakiramdam ni Naray. Sinara niya ng malakas ang pinto at tinanong ang mga close friends niya. Nag-message si Naray sa 2 kaibigan at tinanong kung paano malalaman kung gusto siya ng isang tao. Mabilis sumagot ang mga close friends niya na kapag tumitingin siya sa kanya, makikita niya na nakatingin din ito sa kanya.
At tama nga, palihim na nakatingin si Sang-sik kay Naray. Nagpanik siya at tinakpan ang mukha niya gamit ang document pero nakita pa rin ni Naray ang mga mata ni Sang-sik. Nagulat siya at aksidenteng nahulog ang ballpen. Mabilis yumuko si Naray para pulutin ito. Inalo niya ang sarili niya na coincidence lang yon. Sinabi ni Sang-sik kay Naray na sobrang ganda raw nun. Mahiyain na binuksan ni Naray ang mga mata niya para tingnan siya. Hindi inaasahan tinuro ni Sang-sik yung Mars lamp na hawak niya. Yun pala, yun ang pinupuri niya. Pero sa oras na ito, puno ang isip ni Naray nang sinabi ng best friend niya kagabi na pagkatapos niyang purihin ang ganda niya, bigla raw nitong ililipat ang topic. Biglang naging seryoso ang mukha ni Naray. Hindi niya kayang diretsahang tanggihan siya, kaya ibinigay niya kay Sang-sik yung Mars lantern na hawak niya. Hinawakan ni Sang-sik ang kamay niya at paulit-ulit na nagpasalamat. Akala ni Naray, sinusubukan lang nitong lumapit sa kanya. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagdesisyon siyang sabihin ng klaro na salamat sa pag-like niya sa kanya. Pero kung ayaw ni Sang-sik masaktan ulit, dito na lang sila magtapos. Akala ni Sang-sik nagsisi si Naray at gusto niyang bawiin yung Mars lantern. Lalo siyang napahiya. Galit na hinanap ni Naray ang dalawa niyang best friends. Sinabi niya na puro nonsense lang daw ang sinasabi ni Sang-sik na nagpapainis sa kanya. Ngumiti si Kang Mi nang parang may alam at sinabi na ang love daw parang car accident. Dumarating kung kailan niya gusto. Kaya may mga tao na kapag dumating ang love, papasok sila sa denial phase, talagang itatanggi nila ang feelings nila. Naniniwala si Kang Mi na nasa phase na yon si Naray. Para makonfirm kung totoo, una raw, gagawin mo palagi yung same actions ng taong gusto mo. Naalala agad ni Naray na lately, pareho sila ni Sang-sik ng suot na damit. Mukha talaga silang magjowa. Pati yung kilos na pag-cross ng legs at pagkamot sa leeg, pareho. Tapos nagpatuloy si Kang Mi sa pangalawang principle, yung artery. Yung eksena na ang mga mammals kusa nilang ipinapakita ang mahina at vulnerable nilang parts sa taong gusto nila para ipakita na nagtitiwala sila at close sila sa taong yon. Sa isip ni Naray, tuloy-tuloy na nag-flash ang mga eksena noon at lahat tugma na tugma. Sa oras na ito, nagpatuloy si Kang Mi sa huli, yung naval principle. Kapag nag-uusap, si Naray daw, kusa niyang ibinabaling ang katawan niya papunta sa kausap. Na-confirm ni Naray na mahal niya si Sang-sik. Noong araw na yon, nalasing siya at aksidenteng nabali ang high heels niya kaya sobrang sipag na ipinilit ni Sang-sik na buhatin siya pa uwi. Hindi inaasahan, ilang hakbang pa lang siya nang marinig niya si Haeyang na tumatawag. Kaya nabitawan niya si Naray at bumagsak siya sa lupa. Sobrang galit siya. Hindi na halos gumagalaw ang maputla niyang mga braso. Nang marinig ni Naray ang doktor na sinabing late na raw, dumilim ang mukha niya. Akala niya mamamatay na siya. Yun pala, late lang sila at naapektuhan ang shift ng doktor. Paglabas nila ng room sa ospital, sinigawan ni Naray si Sang-sik na simula nung lumipat siya sa tabi ng bahay niya. Puro bad luck na lang ang nangyayari. Mabilis nagsorry si Sang-sik at mabait na naglabas ng isang pares ng slippers. Biglang nawala ang galit ni Naray nung nakita niyang concern si Sang-sik. Hindi inaasahan, massage slippers pala yung dinala niya. Suot ni Naray ang leather shoes ni Sang-sik. Sabay silang umuwi. Mabait na hawak ni Sang-sik ang susi para buksan ang pinto para sa kanya. Nag-aalala rin siya na mahihirapan si Naray mag-isa habang injured siya. Biglang kinabahan si Naray. Hindi na siya makakaresist ngayon. Kung bigla siyang iharas ng lalaking to, hindi niya alam ang gagawin niya. Habang nag-iisip siya, dumating yung nani na hinanap ni Sang-sik. Gigil na gigil si Naray nung makita niya ang nani, isang magandang babae na tulad niya. Pwedeng pagkatiwalaan ni Sang-sik si Aziz para alagaan siya, pero sabi ni Sang-sik, dati raw nurse si Aziz sa ospital, kaya siguradong aalagaan siya ng maayos. Kinabukasan, matapos gumawa ni Aziz ng inihaw na karne, yung amoy pa lang, nag-crave agad si Naray. Pinakain niya si Naray. Sobrang sarap talaga. Biglang napansin ni Naray na parang yung tono ni Aziz, parang kinakausap niya ang alaga. Mabilis tinanong ni Naray kung saang ospital nagtrabaho si Aziz at gaya ng inexpect niya, sa veterinary hospital pala, galit na pinagalitan ni Naray si Aziz dahil tinatrato siya na parang aso. Pagkatapos ng trabaho, dumalaw si Sang-sik kay Naray. May dala pa ring fried chicken. Pero may napansin si Sang-sik na kakaiba pagtingin niya kay Naray. Pagkatapos pakainin ni Sang-sik si Naray ng fried chicken, mabait siyang nag-abot ng isang baso ng tubig. Hindi inaasahan, dinidilaan ni Naray ang tubig ng tuloy-tuloy. Yung paraan niya ng pag-inom ng tubig, hindi napigilan ni Sang-sik matawa. Tiningnan siya ni Naray ng kakaiba at tinanong kung ano raw ang tinatawanan niya. Kinabukasan, nagdala si Aziz ng maraming bag. Puro pet supplies ang laman, pero bigla niyang naalala na may naiwan siya sa supermarket. Kaya nagmamadali siyang tumakbo palabas. Tiningnan ni Naray yung tambak ng mga gamit. Tapos tumalikod siya para nguyain yung toy pero aksidente niyang napulot ang isang bank card na may pangalang Sang-sik. Yun pala,
Kaya siya inalagaan ni Aziz nitong mga nakaraang araw at binilhan siya ng maraming magandang gamit dahil pera ni Sangsik ang ginamit niya pambili. Pag nalaman ni Naray ang totoo, nalito siya. Pagkatapos ng trabaho ni Sangsik, gustong-gusto niyang umuwi agad pero hinila siya ng mga katrabaho niya para uminom. Hirap na hirap si Sangsik matapos ang inom. Nagmamadali siyang umuwi at nakita niya ang bank card sa mesa. Halatang alam na ni Naray ang lahat. Galit na sinabi ni Naray kay Sangsik na akala niya magiging masaya siya sa ginawa niya. Gusto magpaliwanag ni Sangsik pero naamoy ni Naray ang alak sa kanya. Akala ni Naray na bali ni Sangsik ang braso niya pero masaya pa itong lumabas para kumain at uminom. Kaya habang iniisip niya, lalo siyang nagagalit. Tumayo si Naray at gusto niyang paalisin si Sangsik pero sobrang lasing na siya. Nakiusap si Sangsik kay Naray na kumalma. Sabi niya, siya ang bahala at responsable siya. Pero tuwing nakikita niya si Haeyang, hindi niya raw mapigilan ang sarili niya. Nag-start ulit mag-fantasize si Naray. Napanik si Naray at pinalaya si Sangsik. Doon lang naalala ni Sangsik na kailangan pa ni Naray uminom ng gamot. Kaya kahit ano pa sabihin niya, kailangan niyang maibigay ang gamot sa kanya. Tinitigan ni Naray si Sangsik ng ganun. Magulo ang puso niya. Pagkatapos ibigay ni Sangsik ang gamot kay Naray, humarap siya at hinawakan ang kamay niya. Ngayon, taos puso siyang nagsorry kay Naray. Buong araw daw siyang nag-aalala sa kanya. Tinatanong din daw siya ng mga katrabaho niya kung anong nangyari pero hindi niya alam paano sasagot. Pagtingin ni Naray kay Sangsik sa harap niya, bigla siyang na-emotional. Gusto niyang magkaayos at malinawan silang dalawa. Bago pa maintindihan ni Sangsik ang ibig sabihin ni Naray, bigla niya siyang hinalikan sa labi. Tumingin si Sangsik kay Naray ng gulat. Hindi pa rin niya gets kung anong nangyari. Bumuntong hininga si Naray at sinabing sobrang useless talaga ni Sangsik. Sobrang seryoso si Matan nang may spy na biglang lumitaw sa tabi niya. Kaninang umaga, biglang sinabi sa kanya ng mayaman niyang tatay ang lahat ng ginawa niya sa Gauss. Ibig sabihin, may nagre-report talaga sa tatay niya ng lahat ng kilos niya. Matagal nag-isip si Matan pero hindi niya ma-figure out kung sino. Si Deputy Head Jang Byung, palaging sobrang showy ang trato kay Matan. Sobrang bait niya, kaya malamang cover-up lang yon para itago ang totoo. Si Sangsik naman, iniisip ni Matan na yung ganong klaseng tanga, hindi pwedeng insider. Pero posible rin na nagkukunwari lang. Si Manager Ma, naubos ang pera sa stock market, kaya pwedeng pera ang motivation ng taong gipit tulad niya. Si Manager Sam naman, palaging malamig ang dating. Baka nagpapanggap lang din siya. Tumingin-tingin si Matan sa meeting room at naramdaman niyang pwedeng suspect ang lahat. Pagkatapos ng meeting, sasabihin na sana ni Matan sa sekretary niya na mag-imbestiga ng aksidente niyang narinig si Kang Mi na may kausap sa phone. Naghinala ulit si Matan sa kanya. Sa oras na ito, biglang napansin ni Kang Mi na nakikinig pala si Matan sa kanya. Napilitan siyang magkunwaring kakadating lang niya pero si Kang Mi parang napanik. Mabilis niyang binuksan ang pinto at lumabas. Naalala ni Matan ang lahat ng nangyari simula nung nagkakilala sila. Ang awkward umarte ni Kang Mi at sobrang coincidence ng pagkikita nila. Ang taas ng posibilidad. Kinuha ni Matan ang phone at sinabi sa kausap na ihanda ang lahat ng impormasyon tungkol kay Kang Mi sa loob ng 3 minuto. Umupo si Matan sa kotse at binuksan ang resume ni Kang Mi. Ito yung time na nagpapapayat siya. Maraming alam na martial arts si Kang Mi, tulad ng judo, taekwondo at aikido. Sa experience column, puro tungkol sa internship niya sa Power ang laman. Tama nga, lahat ng clues nagpapakita na may koneksyon si Kang Mi sa tatay ni Matan. Mahina ang boses na nagpaalala ang sekretary kay Matan na hindi lahat ng may salitang power ay pag-aari ng pamilya niya. Sinamaan ng tingin ni Matan ang sekretary. Ang importante, kailangan magpadala ng pera ni Kang Mi sa lola niya buwan-buwan. Ang taong kapos sa pera tulad niya, siguradong mas may motivation kumita. Tama nga, tugma lahat. Hula ni Matan, siguradong kukontak si Kang Mi sa tatay niya ng 8:00 ngayong gabi. Maingat na sumunod sa likod ni Kang Mi sina Matan at ang sekretary. Akala nilang sobrang discreet at perfect ang pagsunod nila, pero sa huli, nahalata pa rin sila ni Kang Mi. Sa bandang huli, napilitan si Matan na bumaba ng kotse at siya mismo ang humabol. Hinabol niya si Kang Mi hanggang sa isang maliit na eskinita. Hindi inaasahan, may 4 na mababangis na thug. Sumipol si Matan at nagkunwaring walang nangyari. Sinubukan niyang dumaang parang casual para makatakas pero hinarang siya. Pinuri ng mga thug na sobrang klase daw ng suot niya. Tapos pinalibutan nila si Matan at hinubaran siya ng lahat ng damit. Inilabas ni Matan ang identity niya pero syempre hindi naniwala ang mga thug na anak siya ng chairman ng power group. Naglakad si Matan sa kalsada na parang lutang. Sa wakas nakita niya si Kang Mi. Kakatawag pa lang niya sa kanya, biglang nalaglag ang pantalon niya. Akala ni Kang Mi manyakis si Matan, kaya sinuntok niya. Yumuko si Kang Mi para tingnan, at hindi inaasahan, si Matan pala.
Mabilis siyang umupo at tinapik-tapik ang mukha niya. Tinanong ni Kang Mi si Matan kung anong ginagawa niya dito. Tapos binigyan niya siya ng green tracksuit para magpalit. Sinabi ni Kang Mi kay Matan na maraming kakaibang tao dito sa paligid. Sa oras na ito, tinitigan ni Matan si Kang Mi at bago pa siya makaintindi, papalayo na sana siya habang inaakay siya. Hindi inaasahan, biglang lumitaw ulit yung mga thug kanina. Mabilis tinuro ni Matan sila at ipinakita kay Kang Mi na sila yung nagnakaw ng damit niya. Siyempre, hindi alam ng mga thug ang fighting skills ni Kang Mi. Nakita nilang sobrang dali ibuli si Matan, kaya gusto rin nilang agawin yung mga hawak ni Kang Mi. Nagpalitan sila ng suntok at iwas, tapos biglang may lumipad na mosquito racket mula sa bag. Galit na sinabi ni Kang Mi na kung masisira yung bagong bili niyang mosquito racket, magbabayad sila. Mabilis nagtago si Matan sa likod ni Kang Mi, pero hindi pa rin siya kampante, kaya niyakap ni Matan ang poste ng kuryente. Sumugod si Kang Mi. Ang dali niyang tinapos ang mga thug. Tapos hinawakan ni Kang Mi yung babae sa kabila, kaya nagulat si Matan. Pinanood ni Matan si Kang Mi habang ipinapakita ang lakas niya laban sa mga masasama at natulala si Matan sa charisma niya. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Kang Mi. Hindi inaasahan biglang may dalawang motor na lumitaw, backup pala ng mga thug. Hinila ni Kang Mi si Matan at minadali siyang tumakbo. Ngayon ang unang beses na nag-business trip si Matan kasama si Sang-sik. Habang naghahanda silang umalis, si Sang-sik na siya ang magdadrive, magalang na sinabi na matagal pa bago sila makarating, kaya pwedeng magpahinga muna si Matan. Hindi inaasahan humiga si Matan, kaya naiinis si Sang-sik. Sabi niya, kahit ayaw niyang gamitin ang posisyon niya para i-oppress ang newbie, logically, kapag ang superior ang nagdadrive, may responsibilidad si Matan na nakaupo sa passenger seat na kausapin siya. Biglang nagising si Matan at na-feel niyang medyo bastos siya, kaya nagdesisyon siyang umupo sa likod na lalo pang nagpagalit kay Sang-sik. Pakiramdam ni Sang-sik parang siya pa ang nagbi-business trip kasama ang boss. Nagkunwari si Sang-sik na may tinatawagan pero hindi man lang tumingin si Matan. Maya-maya, bumalik si Matan sa passenger seat. Nakita ni Matan si Sang-sik na humihikab dahil inaantok, kaya tinanong niya si Sang-sik kung gusto niyang tumawag siya ng driver para magpalit. Tumawa si Sang-sik at sinabing hindi sapat ang business trip allowance nila para magbayad ng hired driver. Pero sabi ni Matan, libre raw yung driver na tatawagan niya, kaya pumayag si Sang-sik. Kaya tinawagan ni Matan ang sekretary niya. Hindi inaasahan, sinabi ng sekretary na iniutos ng chairman na hanggat hindi pa bumabalik si Matan sa power group, huwag siyang umasang makakatanggap ng kahit anong support mula sa pamilya niya. Biglang kinabahan si Matan. Akala ni Sang-sik nagyayabang lang si Matan. Mahilig talaga mag-show off ang mga bata kaya naiintindihan niya. Sa oras na ito, nakarating na silang dalawa sa partner company para sa meeting. Hindi inaasahan, dumating ang isang foreign VIP guest. Pagkakita pa lang niya, sinabi niyang prinsipe si Matan. Sinabi rin ng VIP guest na nakita niya si Matan sa TV. Medyo nagulat si Matan. Mabilis binati ni Matan ang VIP guest sa German. Sinabi ni Matan na nandito siya bilang empleyado ng Gauss Group, hindi bilang tagapagmana ng Power Group. Kaya umaasa si Matan na hindi nito ilalabas ang totoong identity niya. Akala ng VIP guest na nagfi-film si Matan ng isang spy boss show, pero pumayag pa rin siyang tulungan si Matan na itago ito. Nakabuntong hininga si Matan. Mabilis niyang sinabi na nakilala na niya ang guest noon nung nagta-travel siya abroad. Hindi niya inexpect na ngayon magkakaroon sila ng chance na magkita ulit. Hindi niya inexpect na sa oras na ito sasabihin ng VIP guest na hindi niya naman daw kilala si Matan kahit kailan. Sobrang nagulat si Sang-sik kaya mabilis niyang pinayuko ang ulo ni Matan para mag-sorry sa VIP guest. Hindi niya inexpect na lalakas ang loob ni Matan magsinungaling sa harap ng partner. Noong gabing iyon, dinala ni Sang-sik si Matan sa isang motel. Hindi pa kailanman nakapag-stay si Matan sa ganitong kaliit na motel kaya sobrang curious siya. Tinanong niya ang boss kung saang floor ang gym. Nalito ang boss, akala niya manggugulo si Matan. Wala nang choice si Matan kundi ilabas ang bank card niya para magbayad. Gusto nang mabaliw ang boss. Maliit na amount lang naman, pero gusto ni Matan iswipe ang card. In-swipe ng boss ang card para magbayad at sinabi kay Matan na nakalock ang card. Yun pala, totoo ngang pinutol na ng pamilya niya ang lahat ng support. Lalong naramdaman ni Sang-sik na kakaiba si Matan. Sinabi ni Sang-sik kay Matan na kung kailangan niya ng tulong, sabihin lang niya. Pagbalik ni na Sang-sik at Matan mula sa business trip, nakahabol pa rin silang dalawa sa appointment ng katrabaho nila. Tuloy-tuloy ang titig ni Matan kay Kang Mi. Ngayon, kahit ano pa mangyari, hindi niya pwedeng hayaang uminom si Kang Mi ng alak. Ngumiti si Kang Mi at sinabi sa kanya na huwag siyang mag-alala kasi ngayon tubig lang daw iinumin niya at hindi siya hihipo ng kahit isang patak ng alak. Nung halos tapos na ang party, biglang napansin ni Matan na yung kilos ng mga katrabaho nila, ibig sabihin umiinom pala ng alak si Kang Mi. Sa oras na ito, hinila niya ang doorknob, tapos pinindot ni Kang Mi ang pause at dinampot ang microphone. Nagpanik si Matan at gusto siyang pigilan. Hindi inaasahan, yung dalawang taong katabi niya,
kapit na kapit sa kanya. Kahit anong pilit ni Matan, hindi siya makawala. Sumigaw si Kang Mi na lasing sa lahat na may secret daw siya na kailangan niyang sabihin ngayong araw. Sabi niya, nakaubos daw siya ng isang plato ng chicken noodles sa labas bago siya pumunta dito. Kakahinga pa lang ng maluwag si Matan nang biglang nagpatuloy si Kang Mi. Sabi niya, hindi pa raw nakatikim si Matan ng chicken gizzards kahit kailan. Nagpanik si Matan at inabot ang remote. Sinadya niyang lakasan ang volume para gumawa ng ingay pero hindi niya pa rin napigilan si Kang Mi magpatuloy. Sabi niya, si Matan daw ang heir ng power group. Sobrang nawala ng pag-asa si Matan. Sa oras na ito, lahat ng katrabaho nila napalingon sa kanya. Hindi sila makapaniwala. Umayos din ang upo si Deputy Head Jang Byung at tinanong kung sino ba talaga si Matan. Sa oras na ito, nagkwento si Sang Sik ng ilang nangyari sa business trip nila. Sabi niya, sinabi ni Matan na may personal driver siya at kilala pa niya ang mga VIP customers ng partner nila. Tawang-tawa ang lahat ng katrabaho nila. Hindi alam ni Matan kung matutuwa siya o malulungkot. Akala niya na booking na siya pero hindi naman sila naniwala. Sa oras na ito, tiningnan ni Matan si Kang Mi. Ngayon, naintindihan na niya. Kaya pala palaging bumibilis ang tibok ng puso niya kapag kasama si Kang Mi. Yun pala, lahat yun dahil sa pressure na ginagawa niya. Laging alert si Matan. Hinintay ni Matan na magising si Kang Mi at tinanong niya kung talagang lasing siya o sumusunod lang sa utos ng tatay niya. Ano daw yung tawag niya kahapon tungkol sa power at pera? Nalito si Kang Mi kasi yung tinutukoy niya raw nung araw na yon ay yung mosquito racket niya. Nalito rin si Matan kaya sinadya niyang ilipat ang usapan. Sinisi niya si Kang Mi dahil sobrang pinipressure siya. Nagulat si Kang Mi. Medyo nalito rin si Matan. Hindi siya nagsalita at tinuloy niya lang ang pag-usisa. Biglang tumigil ang dalawa. Ang tagal bago nakareact si Kang Mi. Sinampal ni Kang Mi si Matan. Hinawakan ni Matan ang pisngi niya at tiningnan si Kang Mi na parang hindi makapaniwala. Hindi maintindihan ni Matan kung ano yung masakit na feeling na to. Sa oras na ito, naglalambingan sina Sang Sik at Naray pero nakita sila ni Aziz. Binati pa sila ni Aziz dahil ang bilis daw ng progress nila. Nagpaliwanag ng todo si Naray na misunderstanding lang daw yon. Noong taon na nasa France siya, ganoon daw talaga siya bumati sa iba. Nagtaka si Aziz at tinanong ulit kung sino daw ang babati habang sobrang nakabaon ng ulo. Nahiya si Naray kaya binago niya ang topic. Sabi niya, natanggal na ang cast sa kamay niya kaya hindi na niya kailangan ang pag-aalaga nila. Pinauwi ni Naray silang dalawa. Hindi inaasahan, bago umalis, ngumiti si Aziz at sinabi, hindi mo ba siya binati? Kung nakakapatay ang tingin, patay na sana si Aziz. Pero hindi pa rin siya kontento. Iba raw yung greeting na, yon kumpara sa kay Sang Sik. Mabilis tinulak ni Sang Sik si Aziz palayo. Sa oras na ito, nakahiga si Sang Sik sa kama, pero puno pa rin ang isip niya ng eksena kanina. Habang mas iniisip niya, mas lalo siyang nahihiya. Hindi na niya kinaya, kaya nag-message siya kay Naray, pero hindi niya alam ano ang isusulat niya. Kung aamin siya agad, parang biglaan. Kung tatanungin niya kung ano ibig sabihin ng halik kanina, baka magmukha siyang tanga. Pagkatapos mag-isip, nagdesisyon si Sang Sik na mag-text na lang ng sorry. Ang tagal naghintay ni Naray, pero 2 salita lang ang na-receive niya. Sa inis, sinuntok niya ang hangin. Sa kabilang side, naghahanda si Sang Sik ng matalinong confession. Hindi inaasahan, galit na sinabi ni Naray na maling gamot ang nainom niya. Pinapaliwanag pa niya si Aziz. Kinabukasan, aksidenteng nakasalubong ni Sang Sik si Naray sa tapat ng elevator. Para siyang may halo. Lutang si Sang Sik habang nag-iisip, tapos lumingon siya kay Hae Young, yung dating gusto niya, at pakiramdam niya ordinaryo lang pala siya. Sa meeting, pinag-uusapan ng lahat ang product discounts para sa couples, pero paano daw i-confirm kung couple nga sila o hindi. Sabi ng isang katrabaho, sapat na raw yung halikan. Sabi ni Sang Sik, sa panahon ngayon, ang halik hindi nagpapatunay na couple ang 2 tao. Sinadya pa niyang tanungin si Naray kung totoo ba yon. Mabilis tumango si Naray. Tapos sumandal siya sa upuan at sinabi na sa panahon ngayon, kahit hindi couple, pwede pa rin maghalikan. Lito ang lahat ng katrabaho, hindi nila alam anong nangyayari sa 2 to. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Kang Mi na may friend daw siya na naghahanap ng lover at gusto niyang i-introduce si Sang Sik sa friend niya. Sobrang tindi ng reaction ni Naray. Mabilis niyang ipinaliwanag na ayaw lang niya masayang ang oras ng friend ni Kang Mi. Hindi inaasahan, sinabi ni Sang Sik na gusto niyang pumunta. Pagkababa pa lang ng trabaho, magba-blind date na sana si Sang Sik. Hindi na kinaya ni Naray, tinanong niya kung gusto niya talaga pumunta. Nag-hesitate si Sang Sik sandali, tapos tinanong kung hindi ba uncomfortable si Naray. Mahiyain niyang itinanggi. Hindi inaasahan, agad masayang tumalikod si Sang Sik at umalis. Iniwan si Naray na nakatayo doon na galit. Hindi pa nakakapag-date si Sang Sik kahit kailan, kaya medyo awkward siya. Iinom na sana siya ng isang higop ng wine para mawala ang kaba nang bigla niyang makita si Naray sa wine glass niya. Kaya ibinuhos ni Sang Sik ang wine diretso sa mukha niya.
Mabilis siyang kumuha ng tissue para punasan ang mukha niya, kaya naintindihan ni Naray na akala niya pangit siya. Hindi na kinaya ni Sangsik, kaya diretsahan niyang sinabi kay Naray na wala siyang magawa lately. Sa tuwing binubuksan niya ang mata niya, siya ang nakikita niyang figure. Tinanong niya kung yung halik nung araw na yon, aksidente lang ba? Hindi inaasahan, nagalit si Naray at sinabi na siya naman ang unang nagsorry. Nabanggit na ni Sangsik yon, kaya ano pa raw ang masasabi niya? Natigilan siya, tapos mabilis niyang ipinaliwanag na nagsorry siya kasi first kiss niya yon, kaya natakot siyang isipin ni Naray na hindi siya marunong humalik. Nakita ni Naray na adult na siya, pero wala siyang experience sa love. Naging seryoso ang mukha ni Sangsik, kasi sinira daw ni Aziz ang moment nung araw na yon. Pakiramdam ni Sangsik, hindi nila kayang i-confirm ng totoo ang feelings ng isa't isa. Ang paraan lang para sure ay subukan ulit. Biglang kinabahan si Naray, kaya awkward niyang binago ang topic. Hindi na pinayagan ni Sangsik si Naray magreklamo pa. Siya na ang lumapit at hinalikan siya. Sa Korea, may alamat na kapag ngumiti ang pinakamalamig na babae sa kumpanya, kahit gaano kahirap ang project, magiging successful daw. Para mapasaya si Manager Sun, sinubukan ni Deputy Head Jang Byung gumawa ng eksena. Bigla siyang yumuko. Natawa ang lahat ng katrabaho, pero cold face pa rin si Manager Sun. Hindi alam ni Deputy Head Jang Byung kung ano pa ang gagawin para mapangiti siya. Nagkunwari si Sangsik na lalapit kay Naray. Sinadya niyang ipakita yung couple watch sa kamay niya. Hindi inaasahan, nag-iba ang mukha ni Naray. Sinabi niya sa kanya na huwag siyang mag-isip ng kung ano-ano kasi hindi pa naman daw sila couple. Sabi ni Sangsik, 2 beses na silang naghalikan. Hindi inaasahan, mabilis tinakpan ni Naray ang bibig niya. Yun pala, dumadaan si Matan. Nakita ni Matan na medyo nahihiya silang dalawa kaya sinabi niya sa kanila na huwag nila siyang pansinin. Kaya nag-umpisa silang mag-usap gamit ang signals. Mukhang galit si Naray at sinabi, "Paano kayo basta-basta gusto mag-sign ng exclusive contract? 5 taon ng social cooperation lang ang ginagawa ng company niya sa ibang companies. Ang hirap naman kung papalitan mo pa ngayon." Mabilis sinabi ni Sangsik na 2 beses na silang nag-cooperate. Sumulyap silang dalawa kay Matan na nakatayo sa likod nila. Bumuntong hininga si Naray at nagpatuloy na tungkol sa part na yon, kailangan pa raw mag-negotiate ng 2 kumpanya. Narinig ni Sangsik yun at agad sinabi na pwede daw nilang pag-usapan pamamayang gabi para mas okay sa future cooperation. Tumango si Naray at sinabi kay Sangsik na i-email sa kanya ang time at location para sa pag-uusap. Nakatayo sa likod nila si Matan, nalilito. Tiningnan niya silang dalawa at pakiramdam niya may kakaiba. Hindi talaga mukhang tungkol sa trabaho ang usapan nila. Tumingin si Sangsik kay Matan sa tapat niya at biglang tinanong kung naka-inlove na ba si Matan. Umiling si Matan tapos tinanong niya si Sangsik kung may girlfriend ba siya. Mukhang nahiya si Sangsik at sinabing okay lang daw. Sinabi ni Sangsik kay Matan na kapag may na-meet siyang taong napapangiti siya kahit iniisip lang niya o bumibilis ang tibok ng puso niya kapag nakikita niya, doon niya maiintindihan kung ano ang love. Biglang naalala ni Matan yung kaninang umaga sa kumpanya nung naglilipat siya ng gamit. Aksidenteng nahawakan ni Kang Mi ang kamay ni Matan, kaya bumilis ang tibok ng puso niya. Tinanong ni Matan si Sangsik kung yun ba ang feeling ng love. Mabilis tumango si Sangsik at sinabing alagaan niya ang babaeng nagpaparamdam sa kanya ng ganun. Pero sabi ni Matan, may fiancé na daw siya. Siyempre, akala ni Sangsik nagyayabang na naman si Matan. Noong gabing iyon, nagtipon ang mga katrabaho para uminom. Palihim na inaya ni Sangsik si Naray sa labas at sinabi na gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa kanilang dalawa. Sinabi ni Naray kay Sangsik na simple lang ang iniisip niya. Ayaw niyang maging substitute ng iba, kaya gusto niyang kumalma muna sila para masigurado na hindi lang ito dahil sobrang tagal nilang mag-isa at nagkakaroon lang sila ng ilusyon sa isa't isa. Paglabas ng karaoke bar, biglang naalala ni Manager Sun na naiwan niya ang mga documents niya sa kumpanya. Pauwi na sana mag-isa si Naray nang sabihin ni Sangsik na hindi siya naglalakas loob pumunta sa kumpanya sa gabi. Walang magawa si Naray. Hindi niya in-expect na ganito na siya katanda pero takot pa rin sa dilim. Sabi ni Sangsik, kung wala siya, ano raw gagawin niya? Pareho nilang naramdaman na may tinatago ang mga salita nila. Mabilis sinabi ni Naray na hindi siya madaling babae. Hindi inaasahan, tiningnan siya ni Sangsik nang hindi kumukurap. Tapos kinuha niya ang lip balm at pinahid sa labi niya. Lumunok si Naray at bigla silang nagdikit sa isa't isa ng sobrang init. Dahil maliit ang desk, itinulak ni Naray si Sangsik sa ibang lugar tapos tuloy pa rin sila sa pagdikit sa isa't isa. Nagkalat sa sahig ang mga office files. Sa isang iglap, hindi nakasya ang 2 tao sa maliit na room. Tuloy-tuloy silang pumasok sa meeting room. Sobrang intimate nila na parang wala ng space. Sa oras na ito, may 2 ulo na litong-lito ang biglang sumilip mula sa ilalim ng mesa. Tiningnan nila sina Sangsik at Naray na magkayakap at sobrang confused. Pasuray-suray lumapit si Deputy Head Jang Byung. Sobrang nagpanik sina Sangsik at Naray. Akala nila nahuli na sila.
Hindi inaasahan, lasing na tinanong ni Deputy Head Jang Byung kung nag-aaway ba sila. Tiningnan ni Deputy Head Jang Byung si Sang-sik at sinabi na senior niya si Ray, kaya dapat mas maging mapagpasensya siya. Sunod-sunod tumango si Sang-sik, pero tumayo si Manager Ma at tinanong kung ano raw nangyari sa labi ni Sang-sik. Sobrang napahiya si Ray. Akala ni Deputy Head Jang Byung binugbog si Sang-sik ni Ray, kaya hinila niya silang dalawa para umupo at binuhusan ng isang baso ng alak, sinabing magbati na sila. Agad inubos ni Sang-sik ang baso at sinabing hinding-hindi na raw sila mag-aaway ulit sa future. Biglang umupo ng tuwid si Manager Ma at diretsahang sinabi na naghalikan daw sila. Itinulak ni Ray si Manager Ma pababa sa mesa para mapatigil siya sa pagsasalita. Kinabukasan, siksikan sina Sang-sik at Ray sa elevator. Nang makita niyang maraming tao, biglang nagkaroon si Sang-sik ng masamang idea. Nararamdaman ni Sang-sik yung init ng kamay at masaya siyang ngumiti. Hindi niya napigilan ang mga daliri niyang tusukin ito. Pero paglingon ni Sang-sik, kamay pala yun ng department head. Nahiya si Sang-sik at sinabi na medyo malamig daw ang kamay ng department head, kaya kailangan niyang mag-ingat sa sarili niya. Para hindi na maulit ang ganitong awkward na nangyari, gumawa si Sang-sik ng set ng signals para sa kanilang dalawa. 2 kindat ibig sabihin gusto nila ang isa't isa. 3 kindat ibig sabihin magkikita sila. Kindat pakaliwat pakanan ng tuloy-tuloy ibig sabihin tama na. Pakiramdam ni Sang-sik sobrang talino niya, kaya siguradong hindi sila mahahalata ng mga katrabaho. Kaya tuloy-tuloy silang nagkikindatan habang working hours, kaya akala ng mga katrabaho nila may mali sa kanila. Napilitan silang magdahilan na medyo dry daw ang office lately para iwasan ang tanong. Sa oras na ito, kumukuha si Kang Mi ng file sa cabinet nang bigla niyang napansin na nawala yung bote ng alak na inilagay doon kanina. Si Deputy Head Jang Byung ang unang nagsalita at hinabol pabalik si Kang Mi sa upuan niya. Kasi working hours daw at kung ano-anong tanong ang sinasabi niya. Hindi inaasahan, isang tingin pa lang ni Manager Sun, alam na niyang may mali. Pinaghinalaan ni Manager Sun si Deputy Head Jang Byung na siya ang nagnakaw. Mabilis itinanggi ni Deputy Head Jang Byung. Sumulyap si Manager Sun at nakita niyang parang nagpapanik si Ray, kaya siya naman ang pinaghinalaan. Mabilis din tumayo si Ray para itanggi. Pero kalmado lang si Manager Sun at sinabing okay lang. I-check lang daw ang surveillance camera at malalaman agad. Nakangiting awkward si Ray at nagtaka kung may nag-install nga ba talaga ng surveillance camera sa opisina. Tinuro ni Manager Sun ang camera. Sa oras na ito, kalahati ng mga tao sa opisina ang nalito. Walang gustong ma-check ang surveillance camera pero wala talagang pakialam si Manager Sun. Sinabihan niya si Kang Mi na tawagan ang security department para kunin ang footage ng surveillance camera. Nagpanik si Ray at sinipa palayo ang high heels niya. Pati si Kang Mi napilitan pang pigilan ni Ray. Sa harap ng nagugulat na mga mata ng lahat, inagaw ni Sang-sik ang phone sa kamay ni Kang Mi. Tapos nagsuot siya ng sunglasses at umamin na siya ang nagnakaw ng alak. Kahapon, pagkatapos kumain, bumalik si Sang-sik sa kumpanya at palihim na kumuha ng alak para uminom. Tapos hinawakan ni Sang-sik ang sunglasses niya at sinenyasan si Ray na pagalitan siya. Mukhang nahihirapan si Ray at ayaw niya pero sinenyasan pa rin siya ni Sang-sik na ituloy. Kaya sinimulan ni Ray na pagalitan si Sang-sik ng malala. Nagtipon ang lahat para bugbugin siya. Tiniis ni Sang-sik ang sakit at kinindatan si Ray ng 2 beses. Tapos pumasok si Sang-sik sa opisina na seryoso ang mukha at sinabi kay Ray na tapos na raw niya ang data. Binuksan ni Ray at nakita niya na weekend date plan pala nila iyon. Sa second page, masipag na isinulat ni Sang-sik ang mga dapat ayusin sa isang relationship para walang maghinala sa kanila. I-implement daw nila ng todo ang gorilla strategy. Simula ngayon, magsisimula na ang tense at exciting nilang office romance. Kakasweldo lang ni Matan, pero tuloy-tuloy ang bawas sa pera sa account niya. Nagulat si Matan. Akala niya may magnanakaw. Wala pa siyang ginagawa, pero nawala na ang sweldo niya. Dumaan si Manager Ma at tumawa ng malakas, sinabing normal lang daw yan sa mga nagtatrabaho sa kanila. Pagpasok ng sweldo, automatic daw napupunta sa mga service providers at credit cards, tapos sa huli, wala nang matitira. Na-corner si Matan, kaya nag-umpisa siyang mag-compute. Ang sweldo niya ay 2.5 milyon. Kailangan niyang gumastos ng at least 7.5 milyon kada buwan. Halos himatayin si Kang Mi nung nakita ang bill. Rent pa lang ni Matan, 3 milyon na. Buti na lang mayaman siya. Kung hindi, siguradong wala siyang pera pang survive. Napakunot noo si Matan. Iniisip niya na hindi na siya susuportahan ng tatay niya, kaya hindi niya alam paano siya mabubuhay sa future. Napilitan si Matan humingi ng tulong kay Kang Mi. Pinawasan niya ng 0 ang bawat item sa gastos niya. Hindi in-expect ni Matan na sapat na pala yun para mabuhay. Sinabi ni Kang Mi na kung gusto ng office workers kumita ng mas malaki, kailangan talaga ang overtime. Tumango si Matan at tinandaan. Kaya hinanap niya si Deputy Head Jang Byung at hiniling na bayaran siya ng overtime at travel allowance.
Nag-roll eyes si Deputy Head Jang Byung, iniisip niya na babaliw na si Matan. Kaya napilitan si Kang Mi maghanap ng ibang paraan. Binuksan niya ang shopping website at inutusan si Matan na tandaan na i-click ang presyo mula low to high kapag bibili ng gamit. Sobrang nagulat si Matan. Hindi niya inexpect na sobrang daming bagay ang mura pala. Sinabi rin ni Kang Mi sa mga seniors niya na kung may coupons, kailangan tandaan ni Matan na kunin lahat para maipapalit niya sa libreng kape. Kung may free time, pwede kang maglakad-lakad. Maraming apps na pwedeng ipalit ang steps sa cash o coupons. At ang pinaka-importante, tipirin ang pagkain. Kapag nagbaon ka sa trabaho, mas malaki ang matitipid mo. Sa oras na ito, sinabi ng sekretary kay Matan na gusto raw ng tatay niya umuwi siya ngayong linggo. Magre-refuse na sana si Matan nang bigla siyang may naalala. Pagdating ni Matan sa bahay, nakita niyang seryoso ang tatay niya. Sabi ng tatay niya, kamukha siya ng nanay niya, nanonood daw ng romantic movies buong araw at nagfa-fantasize na mai-in love sa isang mahirap pero magandang babae na gentle pero strong at sweet ang personality. Agad pumasok sa isip ni Matan ang itsura ni Kang Mi. Baka nga may nakilala siyang ganun. Tinanong ni Matan ang tatay niya, bawal ba yun? Siyempre hindi pumayag ang tatay niya. Sinabi rin ng tatay niya na may fiancé na siya. Biglang may kumatok sa pinto. Biglang lumitaw si Nayang at masayang binati si Matan. Sinabihan siya ng tatay ni Matan na pakasalan na niya si Nayang agad o bumalik na siya sa power group agad. Pero ayaw piliin ni Matan kahit alin. Kakaikot pa lang niya para umalis, nagsimulang ihain ang mga ulam sa kusina. Napalunok si Matan kasi nagutom siya. Kaya napilitan siyang magdahilan na ayaw niyang maging bastos, kaya nagstay siya para kumain kasama si Nayang. Sa dining table, ilang subo pa lang si Matan, sinabihan ng nanay niya ang servant na alisin na ang mga pagkain at maglabas na ng dessert. Nagulat si Matan at naisip niyang sobrang sayang. Sinabi niyang nagdala siya ng mga kahon para ibalot ang pagkain. Hindi inaasahan, akala ng nanay niya kakasweldo lang niya at binilhan niya siya ng regalo. Medyo nahiya si Matan, kaya binigay na lang niya sa nanay niya ang mga kahon. Sobrang natouch ang nanay ni Matan. Pakiramdam niya lumaki na ang anak niya. Pag alis ni Nayang, nakita niya si Matan na palabas ng bahay at naisip niyang kailangan niyang pumunta sa Gaus para balaan ang ignorante na babaeng yon. Sa oras na ito, tiningnan ni Matan ang pinto ng bahay nila at tahimik na nagpasalamat sa tatay niya dahil may libreng pagkain siya ngayon. Hawak ni Matan ang mga damit at naghahanda siyang ibenta para may pera. Hindi inaasahan, nung nakamit niya ang buyer, nadiskubre niyang siya pala yung thug na binugbog ni Kang Mi nung last time. Pagkakita pa lang niya sa kanila, agad siyang tumawag ng mas maraming tao. Hindi naman issue kay Kang Mi na bugbugin sila ulit. Gusto tumakbo ni Matan. Pumayag siya na kumita na lang sa step counting app. Dahil wala ng pera si Matan, wala na rin siyang matutuluyan. Napilitan siyang maging roommate ni Aziz. Sa oras na ito, dumalaw si Nayang kay Matan. Nakita niyang pareho sila ng suot na damit, kaya inisip niya couple clothes nila. Pero wala talagang pakialam si Matan. Sinabihan niya si Nayang na manood siya ng mas kaunting deviant movies. Tinanong ni Nayang si Matan kung si Kang Mi ba yung gusto niya. Mabilis tinanong ni Matan kung ano ang sinabi niya kay Kang Mi. Hindi inaasahan, ngumiti si Nayang at sinabing sobrang reasonable ni Kang Mi. Binigyan daw ni Nayang si Kang Mi ng pera at pumayag daw siyang umalis agad. Nag-umpisa mag-isip si Matan, tapos sinabi ni Matan na kung may mangyaring masama kay Kang Mi, hindi niya mapapatawad si Nayang. Tapos nagmamadaling hinanap ni Matan si Kang Mi. Sana wala raw nangyari sa kanya. Sa wakas tumakbo si Matan papunta sa gym. Doon, nakita rin ni Matan si Kang Mi. Gusto niya sana siyang yakapin pero pinigilan niya. Yumuko si Matan at nagsorry kay Kang Mi pero nagkamali siya ng tao. Nag-aalala na tumingin si Matan kay Kang Mi at tinanong kung may ginawa ba sa kanya si Nayang. Nalito si Kang Mi at hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Akala ni Kang Mi mabait si Nayang kasi binigyan siya ni Nayang ng vitamins. Pag-uwi niya, inilabas ni Kang Mi ang vitamins at tinanong si Matan kung gusto rin ba niyang uminom. Hindi inaasahan, nakita niyang puno pala ito ng pera. Doon naintindihan ni Kang Mi kung ano ang pinapahiwatig ni Nayang. Kaya ibabalik niya dapat ang perang ito. Pero gusto munang mag-picture ni Kang Mi kasi hindi pa siya nakakakita ng ganun karaming pera. Seryosong tumingin si Matan kay Kang Mi kaya napilitan siyang ilagay ang pera sa mesa. Sinabi ni Kang Mi kay Matan na ipaliwanag niya ng malinaw kay Nayang na wala silang kahit anong relasyon. Hindi inaasahan, nag-iba ang mukha ni Matan. Ayaw niyang magpaliwanag ng kahit ano. Tinanong ni Matan si Kang Mi kung naaalala niya yung ilaw sa baba. Lutang na naalala ni Kang Mi yung ilang araw na ang nakalipas nung pauwi na siya sa gabi tapos biglang umilaw. Masayang inisip ni Matan na matutuwa si Kang Mi kasi hindi na siya uuwi sa dilim. Hindi inaasahan, akala ni Kang Mi may baliw na nagpakabit ng ilaw na kasing liwanag ng sa stadium sa residential area. Biglang natauhan si Kang Mi at na-realize niyang si Matan ang nagpakabit nun. Na-misunderstand niya na gusto siyang bulagin ni Matan sa sobrang liwanag. Umiling si Matan at itinanggi.
Tumingin si Kang Mi sa mga mata ni Matan na puno ng pagmamahal at sinabi niyang gets na niya. Yun pala, gusto lang niyang pigilan ang mga masasamang tao na manggulo ng iba. Walang magawa si Matan kaya nagsalita na siya. Inamin niyang gusto niya si Kang Mi. Sagot agad ni Kang Mi na hindi niya siya gusto. Natigilan si Matan at mabilis tinanong ang dahilan. Akala niya dahil sa status niya kaya na-pressure si Kang Mi. Pero umiling si Kang Mi at itinanggi kasi hindi lang talaga type ni Kang Mi si Matan. Ang type ni Kang Mi yung tulad ni Kim Jong-kook. Hinakap ni Matan ang tumpok ng pera sa kamay niya at umiyak hanggang nanginginig siya. Dumating ang kotse sa harap ng bahay. Sinabi ng driver na ang total ay 33,000. Mas lalo pang umiyak si Matan. Pakiramdam niya walang gagana sa kanya. Sa oras na ito, tiningnan ni Matan ang picture ni Kim Jong-kook at nag-workout siya ng parang baliw. Determinado si Matan na maging katulad niya. 8-pack abs lang naman yon, kaya daw yon ni Matan. Umiling si Aziz na parang hindi makapaniwala habang nakikita niya ang kakaibang kilos ni Matan. Kinabukasan, mahiyain na tinanong ni Kang Mi si Matan kung narinig ba niya siya kahapon. Seryoso si Matan at sinabi na makakapag-relax siya kasi sa trabaho na lang siya magfo-focus simula ngayon. Nakabuntong hininga si Kang Mi. Magbubuhos na sana ng tubig si Kang Mi nang i-roll up ni Matan ang sleeves niya. Medyo nagulat si Kang Mi at tinanong si Matan kung naiinitan ba siya pero kinuyom niya ang kamao niya para ipakita. Walang magawa si Kang Mi habang nakatingin sa lalaking nasa harap niya. Wala na siyang masabi sa kanya. Kinabukasan, inilagay ni Matan ang huling pera niya sa vending machine. Hindi inaasahan, pagkapindot niya ng button, walang nangyari. Tiningnan niya ng mabuti at nakita niyang tumaas pala ang presyo. Seryosong naisip ni Matan na dahil nilock ng tatay niya ang credit card niya, naiintindihan na niya ang feeling ng mga nauubusan ng pera bago matapos ang buwan. Itinulak ni Matan ang upuan, hinarangan ang labasan at sumugod sa harap ni Deputy Head Jang Byung para tanungin kung bakit tumaas ang presyo. Pinapahirapan daw nito ang mga mahihirap. Hindi maintindihan ni Deputy Head Jang Byung ang nangyayari. Isa-isa lumapit ang mga katrabaho para pigilan si Matan pero inilabas pa rin ni Matan ang lahat ng hinanakit niya. Hindi inexpect ni Kang Mi na ang kasing yaman ni Matan, maiintindihan din pala ang ganitong bagay. Kinabukasan, pumasok si Matan at hinarang siya ni Deputy Head Jang Byung. Akala ni Matan, galit pa rin si Deputy Head Jang Byung dahil sa kahapon. Hindi inaasahan, biglang sinabi ni Deputy Head Jang Byung na ang sasama daw nila. Saan daw sila pumunta kagabi at hindi man lang siya in-invite. Tapos nag-umpisa magpabebe si Deputy Head Jang Byung sa lahat, kaya nasusuka si Kang Mi at agad tumakbo sa banyo. Sa oras na ito, ipinaliwanag ni Manager Ma na ang head ng marketing department biglang na-transfer sa ibang branch, kaya malamang mapopromote si Deputy Head Jang Byung. At yung evaluation para sa promotion, malaki raw ang basis sa evaluation ng employees, kaya gusto ni Deputy Head Jang Byung bigyan siya ng lahat ng mataas na marka. Yung taong dati sobrang kuripot sa kanya, in-invite ang buong department magkape ngayon. Inilabas ni Deputy Head Jang Byung ang credit card niya at sinabi kay Matan na umorder siya ng kahit ano, pagkain man o inumin. Hindi inaasahan, ginastos ni Matan ng todo. Tinitigan ni Deputy Head Jang Byung si Matan habang pinipigil ang sarili niya. Iniisip niya, ilang cups lang ng kape, ang laki na ng gastos. Bumili pa si Matan ng lunch kaya halos sumabog si Deputy Head Jang Byung sa inis pero kailangan pa rin niyang tiisin. Tanghali, maingat na naghanda si Ray ng love lunch para kay Sang-sik. Nagtago silang dalawa sa isang sulok. Enjoy na sana sila sa happy moment nila nang dumaan din sina Matan at Kang Mi, kaya napilitan silang apat na umupo at kumain ng magkasama. Pagbukas pa lang nila ng lunchbox, medyo nalito si Kang Mi kasi ang weird ng itsura ng pagkain. Pero kinuha ni Sang-sik yung weird na bagay at pinuri pa na masarap daw. Sabi ni Matan may 2 sandwich siya, kaya pwede niyang i-share yung isa kay Sang-sik. Na-touch si Manager Son. Aabutin na sana niya yung sandwich nang maramdaman niya ang killer aura kay Ray. Mabilis ngumiti si Sang-sik at tumanggi kay Matan, sinabing nakakain na raw siya ng enough na kanin at hindi na niya kailangan ng sandwich. Pinagmamasdan ni Deputy Head Jang Byung ang lahat habang paikot-ikot sa opisina. Hanggang end of work daw ang deadline ng promotion evaluation. Tinitigan niya ang relo niya at natuwa. Ilang segundo na lang, tuturuan na raw niya ng leksyon ang mga empleyado. Sa wakas, lumagpas na ang oras ng 6:00. Tumayo si Deputy Head Jang Byung at pumwesto sa gitna ng opisina. Ibinuhos niya ang inis niya sa lahat tungkol sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Umakyat si Deputy Head Jang Byung sa mesa at isa-isang binanggit ang pagkukulang ng bawat isa. Nagpanik si Manager Ma at pinaalalahanan ang lahat na pwede pa raw nilang baguhin ang evaluations nila bago mag-alas 6:30 ng gabi. Natigilan si Deputy Head Jang Byung. Sa oras na ito, sabay-sabay nag-type sa keyboard ang lahat ng katrabaho. Nanginginig si Deputy Head Jang Byung habang sinasabi sa lahat na nagjo-joke lang daw siya. Pagkalipas ng ilang araw, may announcement ng personnel change. Tinignan mabuti ni Deputy Head Jang Byung ang phone niya at tama nga, hindi siya yung na-promote.
Yun pala, ang promotion na to base lang sa academic qualifications. Bagsak siya sa resume round. Gumulong sa sahig si Deputy Head Jang Byung sa sobrang sakit ng loob. Hindi na-promote, nalugi pa. Tinitigan ni Matan ang photo ni Kim Jong-kook at nakaupo lang doon, nag-iisip at nagre-research kung ano ang nakaka-attract sa mga babae kay Kim Jong-kook. Sa oras na ito, napahamak si Kang Mi nang hindi sinasadya. Mabilis tumulong si Matan magbuhat ng mga gamit papunta sa meeting room. Sinadya niyang magpaka-strong. Paulit-ulit niyang binubuhat yung tumpok ng documents pataas-baba na parang nagbubuhat ng weights. Nakunot noo si Kang Mi sa lalaking nag-a-acting sa harap niya at napilitan siyang sabihin na gusto niya si Kim Jong-kook hindi dahil malakas siya. Tinanong ni Kang Mi si Matan kung ginagaya niya si Kim Jong-kook. Biglang tumawa si Matan at itinanggi. Nanginig si Kang Mi at sinabing hindi rin niya gusto ang ngiti ni Kim Jong-kook. Sa oras na ito, tinawag ni Manager Sun si Matan palabas. Agad niyang ibinaba ang kahon ng documents tapos kumanta siya ng kanta ni Kim Jong-kook. Nagpatuloy si Kang Mi at sinabing hindi rin niya gusto ang boses ni Kim Jong-kook. Sobrang nahiya si Matan. Sa madilim na interrogation room, seryosong tinanong ni Sang-sik si Matan kung anak ba siya ni President Bayek ng Power Group. Hindi man lang nagpanik si Matan at agad itinanggi. Pero na-excite si Sang-sik at sinabing tigilan na niya ang pag-acting. Spy daw si Matan ng Power Group. Yun pala, yung latest project ng department nila na-announce na ng Power Group ng mas maaga. Ibig sabihin, may spy talaga sa loob. Akala ni Sang-sik si Matan yun kasi sunod ng sunod daw si Matan sa kanya buong araw. Hindi gets ni Matan ang nangyayari. Seryoso niyang tiningnan si Sang-sik at sinabing matagal na silang magkasama sa trabaho, dapat alam ni Sang-sik na hindi siya ganong tao. Tapos tumayo si Matan at sinabi kay Sang-sik na magtiwala siya sa kanya. Parang na-touch si Sang-sik. Nihag niya si Matan. Tiniis din ni Matan ang awkward, tapos dahan-dahan niyang inilagay ang kamay niya sa likod ni Sang-sik. Hindi inaasahan, biglang nagbago ang mukha ni Sang-sik. Sinabihan niya si Matan na huwag siyang gagawan ng masama. Dahil wala namang solid na ebidensya, nagdesisyon si Sang-sik na pakawalan muna si Matan. Sa oras na ito, dumating yung German VIP guest na nakakilala kay Matan para hanapin siya. Yun pala, may nakita siyang article tungkol dito, kaya pinaghihinalaan din ng VIP guest si Matan na spy ng Power Group. Mabilis itinanggi ni Matan at sinabing pati senior sa kumpanya, pinaghihinalaan din siya, kaya sumasakit ulo niya. Hindi inaasahan, biglang lumitaw si Sang-sik. Nagulat si Matan kasi marunong pala ng German si Sang-sik. Kaya gets niya lahat ng sinabi ni Matan noong last business trip nila. Kaya inilabas ni Sang-sik ang translation software. Hinila ni Sang-sik si Matan sa gilid at sinabing ayaw na niyang magpaliwanag ng mahaba. Spy man si Matan o hindi, ang best daw ay umalis na si Matan sa Gauss ngayon. Malungkot ang mukha ni Sang-sik. Sila raw, hirap na hirap sa buhay na to, pero kay Matan, experience lang. Mabilis hinawakan ni Matan ang kamay ni Sang-sik at sinabing kumikita lang siya para mabuhay. Hindi talaga iniisip ni Matan na laro lang to. Umaasa si Matan na maitago ni Sang-sik ang secret niya. Sa ngayon, kahit hindi si Matan ang spy, pag nalaman ng iba, siguradong delikado siya. Tumango si Sang-sik na parang pumapayag. Sa oras na ito, bumukas ang elevator. Nakita ni Kang Mi si Matan sa loob at nag-hesitate siya ng ilang segundo. Pero nagdesisyon pa rin siyang pumasok. Tinanong ni Kang Mi kung ginagaya pa rin ni Matan si Kim Jong-kook. Hinawakan ni Matan ang ulo niya at sinabing, oo naman. Kumibot ang talukap ng mata ni Kang Mi. Seryosong tiningnan ni Kang Mi si Matan at sinabi na ang dahilan kung bakit niya gusto si Kim Jong-kook ay hindi dahil kung ano paman, kundi dahil celebrity siya, main member ng isang TV show, isang taong hindi naman talaga umiiral sa totoong buhay. Yumuko si Matan, parang nalungkot. Mukhang naintindihan niya. Kinabukasan, hindi mahanap ni Kang Mi ang isang document, kaya tinanong niya si Matan kung nakita ba niya. Hindi inaasahan, dumiretso siya sa kanya, hinawakan ang kamay niya at sinabi na iniwan niya raw dito. Nalito si Kang Mi. Kukunin na sana niya yung document nang bigla siyang binitawan. Hindi niya alam kung magsusorry ba siya o aamin. Doon na na-confirm ni Kang Mi na baliw si Matan. Ayaw na siyang kausapin ni Kang Mi pero sinabi ni Matan kay Kang Mi na sambahin siya. Hinila ni Kang Mi ang manggas ni Matan at idiin siyang itinulak sa ref. Dumilat ng malaki si Matan. Malakas ang kabog ng puso niya na parang kakakarera lang. Seryosong tiningnan ni Kang Mi si Matan at sinabi na kahit ano pa gawin niya, hindi siya madadala. Hindi kayang mahalin ni Kang Mi ang taong maraming secret tulad niya. Hindi raw sila compatible. Kaya tinawag ni Matan ang lahat ng katrabaho sa room. May katotohanan daw na kailangan malaman ng lahat. Diretso niyang inamin na anak siya ni President Bayek ng Power Group. Natulala ang mga katrabaho. Hindi inaasahan sumunod na sinabi ni Deputy Head Jang Byung na emperador daw siya. Sobrang nasaktan si Matan. Tumingin si Matan kay Kang Mi at pinakiusapan siyang ipaliwanag ang totoo. Kaya inilabas ni Kang Mi ang family photo ni Matan. Doon pa lang naniwala ang mga katrabaho. Galit na tinanong ni Deputy Head Jang Byung kung bakit sinabi ni Matan na nakatira siya sa maliit na kwarto. Sa totoo lang, para kay Matan, maliit talaga yung 800 square meter na bahay.
Medyo nagtaka si Manager Sun. Bakit biglang umamin si Matan sa oras na ito? Tumingin si Matan kay Kang Mi. Ayaw na niyang itago pa ang secret na gusto niya si Kang Mi. Sa gabi, uminom si Kang Mi ng isang bote pagkatapos ng isa pa. Tapos tinanong ni Kang Mi si Matan na nakaupo sa tapat niya kung kaya ba niyang magpuyat buong gabi ngayon. Medyo nahiya si Matan, akala niya gusto niyang maging intimate sa kanya. Seryoso sinabi ni Kang Mi na baka masakit ng konti. Mag-uumpisa na siya ngayon. Mabilis tumango si Matan. Hindi inaasahan, sinimulan ni Kang Mi mag-comment kay Matan. Sinabi niya na siya raw yung klase ng taong hindi niya kailanman magugustuhan. Hindi lang siya paborito ng magulang niya, pero wala rin siyang empathy at sobrang clean freak pa. Habang nagsasalita si Kang Mi, lalo siyang tumitindi. Paulit-ulit napapagalitan si Matan. Wala na siyang maitatago. Wala nang choice si Matan kundi umupo at makinig sa sermon buong magdamag. Kinabukasan, pumasok si Matan sa trabaho at may nakita siyang bouquet of flowers sa desk niya. Pinulot niya ang card at binasa. Tawag sa kanya sa card, Daddy. Hindi maintindihan ni Matan ang nangyayari. Hindi niya alam kung sino ang biglang tatawag sa kanya ng ganun. Mabilis sinabi ni Matan na magbabanyo siya, kaya sinamahan siya ng isang katrabaho papunta doon. Yun pala, aksidenteng narinig ng katrabaho si Matan na tumatawag at sinasabing may gusto siyang dalhin sa power group. Sino ba naman ang magpapalampas ng chance na sumunod sa mayamang young master? Kaya nag-umpisa magpa-impress ang mga katrabaho. Sina Manager Ma at yung iba salitan sa pag-please kay Matan. Si Deputy Head Jang Byung lang ang hindi gumagawa nun. Nakikita niyang binubola ng iba si Matan, kaya napamura siya. Hindi komportable si Matan. Hindi niya in-expect na aabot sa ganito. Sa oras na ito, tinanong ng sekretary si Matan kung decided na ba siyang dalhin ng AI sa power group. Kakatango pa lang ni Matan nang dumating si Kang Mi, maganda ang bihis. Sobrang nagulat si Matan. Mahinahon siyang binati ni Kang Mi. Tapos kinawayan niya siya gamit yung maliit niyang kamay. Punong-puno ng saya ang puso ni Kang Mi. Akala niya, pag nakita siya ni Matan ng ganito, susuko na siguro siya. Hindi inaasahan na mula ang muka ni Matan sa oras na ito. Kinabukasan, tinawag ulit ni Matan ang lahat ng katrabaho. May importante siyang announcement. Kinabahan sina Manager Ma at yung iba. Iniisip nila kung dadalhin ba niya silang lahat palayo. Hindi inaasahan, sinabi ni Matan na mananatili siya sa Gauss. Sobrang galit ni Kang Mi, binatukan niya ang mesa at tumayo. Hindi niya gets bakit kailangan nilang pahirapan ang isa't isa ng ganito. Bakit daw mag-i-stay si Matan dahil sa kanya? Pero sabi ni Matan, hindi daw dahil kay Kang Mi ang reason pero hindi pa rin siya naniwala. Para sukuan siya ni Matan, hindi nagdalawang isip si Kang Mi na sirain ang image niya. Sabi niya, hindi daw siya nagtutoothbrush araw-araw, pinupunasan lang niya ng tuwalya. Sabi pa niya, nagbabath lang siya ng maayos tuwing Tet. Tahimik na sinabi ni Matan na nagkamali lang ng intindi si Kang Mi. Tapos inilabas niya ang tablet niya. Dahil naaresto si President Baek dahil sa corruption, kailangan daw munang manatili si Matan sa Gauss. Inalog ni Kang Mi ang buhok niya, nanginginig ang kamay niya. Mabilis siyang nagtago sa banyo. Akala ng mga katrabaho, sobrang napahiya si Kang Mi kaya siya tumakbo. Mabilis na hinabol ni Matan si Kang Mi. Nakita ni Matan si Kang Mi na nakaupo sa sahig, kaya tahimik din siyang umupo sa tabi niya. Sinabi ni Matan na naiintindihan niya ang ibig sabihin niya. Simula ngayon, magsisimula raw sila ulit bilang magkaibigan. Makalipas ang ilang buwan, biglang niyakap ni Matan si Kang Mi mula sa likod. Pag-relax ni Kang Mi, agad namang tumalikod si Matan. Nagulat si Kang Mi at medyo napanik, pero ngumiti lang si Matan at sinabing maging good friends daw sila. Tapos hinawakan ni Matan ang kamay ni Kang Mi. Hindi na hinintay ni Matan na magsalita si Kang Mi. Agad niyang binitawan ang kamay niya. Tapos nagsorry siya at tumalikod. Hinaplos ni Kang Mi ang namula niyang muka. Ang init ng pakiramdam niya. Ganun lang, napanalo ni Matan ang puso ni Kang Mi. Hinuhubad ni Sang-sik ang damit na binili ni Naray para sa kanya nang tumalikod siya at aalis na sana. Nihag ni Naray si Sang-sik at desperadong pinigilan siya. Hindi inaasahan, biglang lumitaw ang mga magulang ni Naray. Gusto magpaliwanag ni Naray sa nanay niya pero hindi niya alam ano ang sasabihin. Sa oras na ito, umupo silang apat sa mesa. Nanigas si Sang-sik na parang estatwa. Ang sadya niya, magpaalam pero hindi niya in-expect na ma-encounter niya ang parents niya. Ipinaliwanag ni Naray sa parents niya na naiinitan lang daw si Sang-sik kanina kaya hinubad niya ang shirt at wala daw silang ginawang masama. Hindi inaasahan, tinanong ng nanay ni Naray si Sang-sik kung pareho ba raw ng kanya yung nunal sa mukha ni Naray. Sumagot si Sang-sik ng oo, tapos tinanong niya kung yung nunal daw sa puwet ni Naray, pareho rin ba? Sumagot din si Sang-sik ng oo. Hindi niya in-expect yung trap na yon kaya nabigla si Sang-sik. Nagulat si Naray at natapon ang pagkain sa damit niya. Mabilis siyang nagdahilan para tumakbo papuntang banyo. Sa oras na ito, sinabi ng tatay ni Naray kay Sang-sik na huwag siyang kabahan at kumain lang ng normal.
Kakahinga pa lang ng maluwag si Sangsik nang biglang nagsuka si Naray sa banyo. Nakita ni Naray na yung gulay na nakasingit sa ngipin niya hindi matanggal. Maya-maya, bumalik siya sa dining table. Nagtaka si Naray bakit tinitingnan siya ng 3 tao na may kakaibang tingin. Tinanong ng tatay niya bakit nasusuka si Naray. Medyo nahiya siya at sinabing hindi niya mapigilan. Mabilis ang reaksyon ni Sangsik at agad siyang lumuhod. Sinabi niyang mananagot siya. Tapos hinawakan ni Sangsik ang kamay ni Naray at sinabing magtiwala siya sa kanya. Magtatrabaho raw siya ng mabuti para kumita at makabili ng gatas. Nalito si Naray kung anong nangyayari. Hindi inaasahan, pumayag din pagkatapos ang tatay at nanay ni Naray. Pakiramdam ni Naray, ibang usapan ang pinapakinggan ng 3. Sa oras na ito, biglang tumawag si Aziz. Sinabi ni Naray kay Sangsik na hinahanap daw siya ni Aziz. Akala ng tatay niya sinisipa na ng baby ang tiyan niya. Akala ng nanay niya na pangalanan na raw nila ang baby sa bahay at binigyan pa nila ng pangalan na medyo western ang tunog. Sobrang saya ng tatay ni Naray. Naisip pa niyang pangalanan ng anak na young man. Hindi gets ni Naray bakit umabot na sila sa stage ng pagpapangalan. Yun pala, hindi pa katagalan, may katrabaho na biglang nanood ng video na galing sa surveillance camera. Takot sila na mabunyag yung ginawa nilang hindi maganda sa opisina kaya sobrang panic nila. Medyo nagtaka si Deputy Head Jang Byung kasi paulit-ulit nilang hinaharangan ng screen. Habang todo resist pa rin sina Sangsik at Naray, bigla nilang nakita sina Manager Ma at Manager Sun na naghahalikan. Nagulat ang lahat. Hindi nila inexpect na yun pala ang pinakamalaking secret sa opisina. Pagod na pagod din si Sangsik dahil sa camera incident kaya gusto niyang makipag-break kay Naray. Hindi inaasahan, biglang dumalaw ang parents ni Naray kaya nagka-chance silang magbati. Kakauwi lang ni Naray galing trabaho. Binuksan niya ang pinto at tumingin sa sahig tapos may nakita siyang kandila at note. Sinundan ni Naray ang mga kandila at binasa ang note. Yung last note, sabi may iba pa daw sa labas ng pinto. Mabilis lumabas si Naray at nakita niyang may mga notes din sa labas. Bawat note may nakasulat na mga nangyari sa pagitan nilang dalawa sa apartment na ito. Medyo na-touch si Naray. Parang nahulaan niya kung ano ang balak gawin ni Sangsik. Pumunta si Naray sa pinto ni Sangsik at buong lakas niyang itinulak ang pinto pero si Aziz ang nakita niya. Nagulat din si Aziz na ang bilis niyang dumating. Mabilis siyang maghahanda sana para sabihin kay Sangsik. Pero bago pa makilos si Aziz, pinigilan siya ni Naray. Medyo napanik si Sangsik kasi hindi pa siya tapos maghanda. Pero wala nang pakialam si Naray. Masaya siyang umupo, tapos inunat niya ang kamay niya kay Sangsik. Kahit parang minadali, basta masaya silang dalawa, sapat na yon. Matapos ang maraming pinagdaanan, nagdesisyon si Matan na manatili sa Gauss. Dito siya nakatira at gumagawa ng maraming meaningful na bagay. Kung babalik siya sa power, dadalhin din niya ang mga katrabaho niya. Kasi hindi lang mahal ni Matan ang mga katrabaho niya, nandito rin ang babaeng mahal niya.